Si Iska ay isang napakamakapangyarihang sundalo na nakulong dahil sa pagtulong sa isang kaaway na makatakas. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang bigyan siya ng pagkakataong makuha ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagdakip sa isang magandang prinsesa ng kaaway. Ngunit siya ay nagtaksil sa kanyang bansa para kay Rice Europe sa halip. Nagsimula ang lahat sa isang mundo kung saan ang ilang tao ay nagkakaroon ng mga mahiwagang kapangyarihan na ginagawang mga mage sila. Ngunit, natakot ang natitirang sangkatauhan sa mga mage bilang resulta at nagpasya silang lumikha ng isang bansa na tinatawag na imperyo upang apihin sila. Upang labanan ito, lumikha ang mga mage ng kanilang sariling ligtas na kanlungan sa isang kalapit na bansa na tinatawag na Nebula Sovereign, na nagpasimula ng digmaan na tumagal ng isang siglo sa pagitan ng mga mage at tao. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakabatang nakasulat na disipulo sa kasaysayan, si Iska, ay nahulog sa isang mage na may kaakit-akit na anyo at pinalaya siya mula sa kulungan. Sa huli, siya ang napunta sa kulungan ng 1 taon. Ngunit pagkatapos, bilang tagapagmana ng isang makapangyarihang espada na tinatawag na Black Steel, nabigyan siya ng pagkakataon na tabyusin ang kanyang sarili. Inutusan siyang hulihin ng isa sa mga pinakamakapangyarihang mangkukulam sa Sovereign, na tinatawag na Ice Calamity Witch, isang ina po ng pinakamalakas na mangkukulam sa kasaysayan, ang Grand Witch. Pinili ni Iska na tanggapin ang misyon, sa kondisyon na makasama muli ang kanyang lumang koponan. Ilang oras pagkatapos, pinalaya si Iska mula sa kulungan at iniisip niya kung gaano niya namiss ang sariwang hangin at ang madilim na gabi habang nasa bilangguan siya. Pagkatapos, dumating ang kanyang lumang grupo, na binubuo ng matalas ang dila na si Jin, ang mainit at masiglang si Nene, at ang kanilang kapitan, ang may malaking dibdib at magulong si Miss Miz. Habang papunta sila sa kanilang misyon, narinig nila mula kay Jin ang tungkol sa misyon, at naniniwala si Miss Miz na naloko si Iska, lalo't sila ay humaharap sa Ice Calamity Witch. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Jin at Nene na ang pagkakaroon kay Iska sa misyon na ito ay isang kalamangan, dahil walang talaan ang sovereignty kung sino si Iska. Bigla, sumabog ang kanilang sasakyan, at inambush sila ng 12 dosenang mga mage, na nakalusot sa harapan ng Empire. Habang sinasabi ni Iska na karaniwan ay kaya niyang talunin silang lahat, kailangan niya ng sandali. Upang makabalik sa tamang kondisyon, kaya't tinutulungan siya ni Nene at Jin na talunin ang mga mangkukulam. Sa kanilang mga sandata at pagtutulungan, pinapabagsak nila ang mga witches, ngunit biglang lumitaw ang isang mas malakas na witch na nagngangalang Rin at nagpasimula ng isang golem. Ito ay umatake, ngunit madaling na-deflect ni Iska ang atake gamit ang kanyang talam, na nagulat kay Rin. Inutusan ni Iska ang iba na hanapin ang ibang mga mangkukulam sa gubat, iniwan si Iska na mag-isa kasama si Rin. Ang golem ay muling bumalik sa dati nitong anyo at patuloy na umatake, ngunit nang madaling hiwain ni Iska ang mahika ni Rin, humiling siya na malaman kung sino siya. Sa halip na sumagot, tinanong ni Iska kung nasaan ang Ice Calamity Witch, at nang tumanggi si Rin. Upang sagutin, ganap na pinigilan ni Iska siya at pinadapa sa lupa. Bigla, bumaba ang temperatura, at isang makapangyarihang buhawi ng yelo ang pumalibot sa kanila habang dumating na ang Ice Calamity Witch. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Alice, at binalaan siya ni Rin na si Iska ay isang nakatalang disipulo at ang kanyang talam ay kayang putulin ang mga astral na kakayahan. Gayunpaman, tumanggi si Alice na umatras at humiling na malaman kung sino si Iska upang maging may kakayahang talunin si Rin. Sa halip na sumagot, sumugod si Iska pasulong, at lumikha si Alice ng malalaking pader ng yelo, sinusubukang ipagsama siya, ngunit madali siyang nakalusot dito. Nang makita ito, naglunsad si Alice ng bagyo ng mga talam ng yelo mula sa itaas, at ang salvo ng mga talam ay nagtagumpay upang nasugatan si Iska sa maraming bahagi. Pero pagkatapos, gamit ang kanyang puting espada, kinopya at tinawag ni Iska ang sarili niyang sali ng mga talam upang tumugma sa kanya, at nagulat si Rin na may isang tao na kayang makipagsabayan sa kakayahan ni Alice. Pagkatapos, sinabi ni Alice kay Iska na sumuko na. Ngunit galit na tumanggi si Iska, sinabing siya ang magiging dahilan upang itigil ang digmaan nito. Nang marinig yun, natigilan si Alice at umatras, napagtanto na may isang tao na nais ng parehong bagay tulad niya. Bigla siyang nadulas, at nahuli ni Iska siya tulad ng isang prinsesa, na nagpasaya sa kanya at nagpabagabag sa kanyang isip.
Hindi nakatiis sa kanyang matikas at gwapong mukha, tinawag niya ang kanyang higanteng ibon at tumakas kasama si Rin. Sa kanyang tahanan, naligo si Alice. Hindi maalis-alis sa isip ni Alice ang malakas na presensya ni Iska at ang kanyang determinasyon na magdala ng kapayapaan sa mundo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagpasya si Alice na manood ng isang romantikong dula upang makalimot, at doon, hindi niya napigilan ang mga luha habang pinapanood ang Temi Romeo at Juliet. Bigla, may nag-alok sa kanya ng panyo para sa kanyang mga luha, at tinanggap niya ito. Ngunit nang subukan niyang pasalamatan siya pagkatapos ng palabas, nagulat siya nang malaman na si Iska pala ang lalaki. Kinabukasan, hindi nakatulog si Iska dahil iniisip din si Alice. Napansin ito ni Kapitan Mizmiz at inalok si Iska ng kanyang mga tainga upang makinig sa kanya. Ngunit kahit gusto niyang sabihin ang lahat, pinili niyang hindi gawin ito. Mizmiz tinanggap ito bilang senyales ng posibleng trauma, kaya dinala niya siya sa kanyang silid, kung saan may mga manika na nakadisplay at mga cute na takip ng kwento na natutuyo, na mabilis niyang inalis. Pagkatapos, iminungkahi niya na kailangan lang ni Iska ng mabilis na pahinga bago ang kanilang susunod na misyon, kaya binigyan niya siya ng tiket sa opera para sa Temi Romeo at Juliet, na tinanggap ni Iska. Sa kanyang paglalakbay patungo roon, nanaginip siya tungkol sa kanyang dating guro, si Crosswell, na minsang pinagkatiwalaan siya ng kanyang mga kambal na astral blades. Pinaalala ng kanyang guro sa kanya na ang mga espada ay hindi lamang armas, kundi simbolo ng pag-asa na maaaring magbago sa hinaharap ng sangkatauhan. Nang magising si Iska, humingi siya ng tawad kay Nene dahil nakatulog siya at nagpasalamat sa kanya para sa dinala siya sa Neutral City para sa opera. Pagdating niya, napanood niya ang palabas, at doon ay biglang umiyak ang tao sa harap niya habang nagaganap ang pagtatanghal. Inalok niya ang kanyang panyo, na tinanggap naman ito ng may pasasalamat, ngunit pagkatapos ng palabas, sinubukan siyang pasalamatan at nalaman na ito ay si Alice. Inaakala niyang sinusundan siya ni Iska papuntang Neutral City at lihim na naghihintay ng pagkakataon upang atakihin siya, ngunit bago siya makapagsimula ng laban sa kanya, pinigilan siya ni Rin at pinaalalahanan siya tungkol sa pinakamahalagang tuntunin ng Neutral City, na walang labanan ang pinapayagan, eksaktong sinabi ni Thomas Shelby, dahil ang lungsod ay tahanan ng mga mamamayan mula sa magkabilang panig ng digmaan. Magsama-sama ng walang karahasan, walang ibang pagpipilian, nagpasya sina Alice at Rin na umalis sa lugar. Pagkatapos, pumunta sila upang kumain sa isang sikat na pasta restaurant, ngunit pagdating nila sa restaurant, natuklasan nilang lahat ng mesa ay okupado. Sinabi ng waiter na maaari lamang silang umupo sa isang nakulang mesa at kumain kasama ang isang estranghero, na kanilang tinanggap ng masaya. Ngunit sa kanilang gulat, ang mesa ay talagang pagmamay-ari ni Iska, at agad na pinaghihinalaan ni Alice na imposibleng isa pang pagkakataon nito, ngunit ipinaliwanag ni Iska na siya ay nagpareserba ng mesa bago pa man nagsimula ang opera. Dahil ang pag-alis ay magmumukhang siya ay isang kahabag-habag na duwag, napilitan si Alice na sumang-ayon na ibahagi ang mesa. Nang oras na upang umorder, pareho silang umorder ng eksaktong parehong ulam, hanggang sa paraan ng pagluluto ng pasta. Inisip ng waiter na magkakilala sila ng mabuti, ngunit agad silang pareho itong itinanggi. Habang kumakain, natuklasan ni Alice na si Iska ay mahilig din sa pasta tulad niya, at nagsimula silang mag-usap tungkol sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pasta, mula sa noodles hanggang sa mga sarsa, parang mga nerd sa pasta, na lubos na nakakalimutan ang kanilang balak na magtalo. Ngunit agad itong napansin ni Rin at pinaalalahanan si Alice na si Iska ay kaaway pa rin, at sinabi nitong mag-focus siya sa pagtatapos ng kanyang pagkain. Nang sumunod na gabi, binalaan ni Rin si Alice na huwag sabihin kaninuman ang nangyari, dahil maaaring hindi ito katanggap-tanggap para sa kanilang reyna. Maging masaya tungkol dito, sinabi rin niya na dapat niyang itapon ang panyo na ibinigay sa kanya ni Iska bago siya masyadong ma-attach sa kaaway, at iginiit ni Alice na hindi ito mangyayari. Ngunit patuloy pa rin niyang itinatago ang panyo. Samantala, nahihirapan din si Iska na makatulog, ngunit kapag nakatulog siya, nananaginip siya ng isang nakaraang insidente kung saan biglang inatake ang kanyang tren ng mga halimaw, at kailangan niyang labanan ang mga ito. Ngunit doon dumating ang isang ice mage upang iligtas siya at talunin ang mga halimaw. Bago niya maunawaan kung ano ang nangyayari, nagising siya. Kinabukasan ng umaga, sumali si Iska sa kanyang koponan para sa pagsasanay, at lumitaw ang kanilang matandang kaibigan,
isang babaeng may 4 na mata na nagngangalang Risia, at inihayag na siya ang magiging kapitan nila sa susunod na misyon. Napansin na mukhang pagod pa rin si Iska. Kakulangan sa tulog, binigyan siya nito ng ticket para sa isang art exhibition, at iminungkahi na marahil ang pagpunta upang manood ng mga nakaka-inspire na pintura ay isang mahusay na solusyon sa kanyang panloob na kaguluhan. Samantala, nakipagkita si Alice sa kanyang ina, Reyna Milivir. Tinanong ng Reyna si Alice tungkol sa misteryosong sundalong imperial na nakipaglaban siya sa gubat, at ipinaliwanag ni Alice na si Iska ay maaaring isa sa mga disipulo ng Tanda, ang mga elite na mandirigma ng imperyo. Pagkatapos ay ibinunyag ng Reyna ang isang nakatagong lihim tungkol sa malabong soberanya na ang kanilang tagapagtatag, ang orihinal na Grand Witch, ay talagang may kapatid na babae, at ang kapatid na yun ang namatay, habang ang orihinal na Grand Witch ay buhay pa rin, nakaselyo matapos ang labanan 100 taon na ang nakalipas. Ngunit pagkatapos, ipinakita ng Reyna kay Alice na pagkatapos ng kanyang laban sa mandirigma, nagsisimulang humina ang selyo, at may mga bitak na lumilitaw, na senyales na nagigising na ang dakilang mangkukulam. Tinanong ng Reyna si Alice kung napapansin niya ang anumang kakaiba tungkol sa mandirigma, at naalala ni Alice ang kanyang misteryosong talam, ngunit pinili niyang hindi sabihin ito sa kanyang ina. Sa puntong yun, inutusan ng Reyna si Alice na itigil ang pakikipaglaban sa unahan upang maiwasan ang muling pakikipaglaban sa kanya, hanggang malaman nila kung sino talaga siya. Pagkatapos umalis sa palasyo, inamin ni Alice kay Rin na hindi siya makatulog at nais niyang pumunta sa isang art exhibition. Nag-aalala si Rin na baka makatagpo ulit si Alice kay Iska, ngunit tinitiyak ni Alice na ito ay purong pagkakataon lamang. Gayunpaman, pagdating doon, nakatagpo siya si Iska at Alice ay nagtatanong kung bakit patuloy na lumilitaw si Iska sa neutral na teritoryo, habang pabirong binanggit ni Iska na bumibisita rin siya sa mga likhang sining ng isang tao mula sa imperyo. Tahimik na sumagot si Alice na ang sining ay walang hangganan, at pumayag si Iska sa pahayag na yon, kaya't inimbitahan niya si Alice na magkasama silang dumaan sa art exhibition. Mabilis na tumanggi si Alice at umalis upang mag-isa nang makarating doon, ngunit naligaw siya at nagsimulang umiyak. Ilang oras ang lumipas, natagpuan siya ni Iska at inalok siyang dalhin muli upang makita ang sining. Nang tumanggi si Alice, pinaalala ni Iska ang kanyang sariling mga salita na ang sining ay walang hangganan, at ito. Tinatamaan si Alice ng malalim. Kaya't tinanggap niya ang alok nito, at magkasama silang nag-enjoy sa pagtingin sa mga painting at talakayin kung gaano kaisipin at kahanga-hanga ang mga ito. Pagkatapos, bumili si Alice ng inumin para kay Iska bilang pasasalamat, at habang nag-relax sila, hindi sinasadyang nakatulog si Iska at nahulog sa kanyang malambot na dibdib. Doon, tahimik na tiningnan ni Alice siya, alam na maaari niyang tapusin ang buhay nito sa sandaling yon, ngunit pinigilan niya ang sarili, tumatangging makita siya bilang isa pang kalaban. Pagkatapos, tinulungan ni Alice na ilagay si Iska sa isang taxi bago umalis patungo sa kanyang palasyo. Doon, dumating si Rin na may impormasyon tungkol kay Iska, at inihayag na siya ang pinakamyong na tao na napili upang maging disipulo ng Tanda. Naguguluhan si Alice kung bakit hindi niya alam ang tungkol sa kanya, at ipinaliwanag ni Rin na pagkatapos maging disipulo ng Tanda si Iska, siya ay nakulong dahil sa pagtulong sa isang mangkukulam na makatakas mula sa pagkakabihag. Gayunpaman, patuloy pa ring nalilito si Alice, nagtatanong kung bakit ang isang tao na nagbuwis ng kanyang buong hinaharap upang iligtas ang isang mangkukulam ay kalaunan nagiging isang taong humahabol sa kanya. Matapos umalis si Rin, tiningnan ni Alice ang panyo na ibinigay sa kanya ni Iska, at biglang lumitaw ang kanyang ina at nakita ito. Binalaan siya ng kanyang ina na huwag kalimutan na si Iska ay isa pa ring kaaway, at ang pagtitiwala sa isang tao mula sa kabilang panig ay mapanganib, lalo na't sanhi ito ng imperyo. Napakaraming hindi makatarungang pagdanak ng dugo sa mga mage. Nangako si Alice na susundin ang mga salita ng kanyang ina, ngunit nang umalis ang Reyna, hindi pinansin ni Alice ang babala at tinawag si Rin, sinabing nais niyang bumalik sa neutral na lungsod. Binalaan siya ni Rin na maaaring makatagpo siya muli kay Iska, ngunit sinabi ni Alice na yun mismo ang kanyang inaasahan, dahil nais niyang marinig mula sa kanya ang tungkol sa kanyang tunay na intensyon. Samantala, abala sina Iska at ang iba pa sa mga papeles, at nagpasya si Iska na tratuhin ang lahat sa ilang inumin. Nang tumingin siya sa mga nakabote na inumin, naisip niya ang inumin na ibinigay sa kanya ni Alice.
Sa sandaling yun, nakipag-ugnayan si Risia upang ipaalam sa kanila na tinawag si Iska ng Imperial Senado. Doon, binabati siya ng mga ito sa kanyang pakikipaglaban sa kanya, at inihahayag pa na iniisip nilang ibalik ang kanyang dating titulo bilang disipulo ni Sin. Para kay Iska, tila ito ang perpektong pagkakataon, dahil ang mga disipulo ni Sin ay may direktang akses sa emperador mismo, na nagdadala sa kanya ng mas malapit sa pag-abot ng kapayapaan. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng Senado na siya ay itinuturing pa ring traidor na tumalikod sa kanyang tungkulin, kaya kailangan niyang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng ulo ng witch ng Ice Calamity sa kanilang mesa. Pagkatapos umalis sa pulong, agad na naiisip ni Iska si Alice, at nakipag-ugnayan siya kay Kapitan Miss upang tanungin kung maaari ba siyang hindi dumalo sa kanilang susunod na sesyon upang bisitahin ang neutral na lungsod upang makatagpo ng isang tao. Nang marinig yun, pumayag si Miss na payagan siyang umalis. Nais maging kapitan na nagmamalasakit sa kanyang mga miyembro, ngunit sinabi niya na sasama siya bilang isang nagmamalasakit na kapitan. Kinabukasan, nasa daan sila, at tinanong ni Miss kung sino ang balak niyang makilala, ngunit bago siya makasagot, may isang higanteng ibon na lumipad sa itaas nila patungo sa lungsod, at pinaghihinalaan ni Iska na ang taong nakasakay dito ay ang babae na nais niyang makilala. Nang makarating sina Iska at Miss sa lungsod, agad silang nakatagpo kina Alice at Rin. Nakita ni Miss na nalilito siya tungkol sa kung sino si Alice, kaya maayos na ipinakilala ni Alice ang kanyang sarili. Bilang isang mangkukulam ng yelo, at agad na nagpanik si Miss na humahatak ng atensyon ng mga tao. Upang maiwasan ang kaguluhan sa loob ng lungsod, iminungkahi ni Alice na mag-usap sila sa mas pribadong lugar. Paglabas nila, tinanong ni Alice si Iska kung bakit niya iniligtas ang mage isang taon na ang nakalipas, at ipinaliwanag ni Iska na ang taong kanyang nailigtas ay isang bata lamang, na nakulong dahil lamang siya ay isinilang na may mga astral na kakayahan. Naniniwala si Iska na mali ang nangyari yon, at alam niyang ang pagtulong sa kanya ay sincere sa kanyang hinaharap, ngunit hindi niya ito maiiwasan. Nang marinig yon, nagulat si Alice, isinasalang-alang kung gaano ka-contradictory ang kanyang ang mga aksyon niya nang subukan niyang hulihin siya sa gubat. Tinitiyak ni Iska sa kanya na hindi ito salungat, at ipinaliwanag na nais niyang itigil ang digmaan sa pamamagitan ng pagpipilit sa parehong panig na makipag-usap, na naniniwala siyang makakamit niya ito sa pamamagitan ng paghuli sa isang purong lahi ng mangkukulam tulad ni Alice, upang walang pagpipilian ang soberanya kundi makinig. Agad na itinuro ni Alice na kahit na mahuli siya, ang kanyang ina at ang soberanya ay hindi kailanman makikipagtulungan sa imperyo pagkatapos ng lahat ng kanilang naranasan. Kaya't inaalok ni Alice ang isa pang solusyon, at sinabi sa kanya na magtrabaho sa ilalim niya at ipagkanulo ang imperyo, dahil sama-sama, maaari silang magtrabaho patungo sa kapayapaan nang hindi kinakailangang labanan ang isa't isa. Bago makasagot si Iska, biglang nagbago ang kalangitan, at isang bitak na mas malaki pa sa pisngi ng iyong ina ang lumitaw sa itaas nila. Mula sa bitak ay lumabas ang isang figure na kilalang-kilala nila, ang tagapagtatag ng Nebulous Sovereignty, si Nebulous mismo. Lahat ay nagulat nang makita ang taong dapat na nakatago sa loob ng 100 taon ay nagising, at agad siyang nagsimulang umatake. Sa loob ng Sovereignty, naramdaman ng Reyna na lahat ng astral powers ay tumutugon sa isang bagay, at mabilis siyang nagtungo patungo sa selyo. Ang natagpuan niya ay ang Grand Witch na nawawala, ngunit sa halip na matakot, siya ay ngumiti, alam na ang pagbabalik ng tagapagtatag ay nangangahulugang mayroon na silang kapangyarihan upang wasakin ang imperyo. Kasama si Iska at ang iba pa, ang pag-atake ng Grand Witch ay ganap na nagpatamba sa kanila, at naguguluhan si Iska kung bakit niya inatake si Alice, ang kanyang sariling inapo. Nakatayo sa tabi ni Iska, ipinahayag ni Alice kung paano niya nais na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila ni Iska. Inamin na mula nang magkita sila, mayroon siyang matinding damdamin para sa kanya. Ngunit ngayon na sila ay nahinto, wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin siya. Nakiusap si Alice sa Grand Witch na huminto, ngunit nang makita ang pagprotekta ni Alice sa isang sundalo mula sa imperyo, muling naglunsad ng bomba ang Grand Witch patungo sa kanya. Si Rin ay tumalon upang protektahan siya mula sa init, resulting in her pagkaka-knockout at nagiging crispy tulad ni Arman. Agad na humihingi ng tulong si Alice na magising siya, ngunit pumasok si Iska upang kalmayan si Alice at utusan siyang gamitin ang kanyang mga mata upang palamigin si Rin.
Pagkatapos nito, inutusan niya si Miss na dalhin si Rin sa malapit na ospital. Nang gawin ito, naiwan sina Iska at Alice upang harapin ang Grand Witch. Nang iguhit ni Iska ang kanyang mga espada, nakilala ito ng tagapagtatag bilang mga crossbow blades, at nagulat si Iska na alam niya ang kanyang guro, ngunit tumanggi ang tagapagtatag na ipaliwanag. Muli siyang umatake, ngunit sa pagkakataong ito, nagtulungan sina Iska at Alice sa laban. Ang mangkukulam ay nagpalabas ng mas malalakas na atake, ngunit sinasalag ni Alice gamit ang kanyang mga kakayahang yelo habang pinaputol ni Iska ang bawat atakeng umabot sa kanya. Bigla, isang makapangyarihang pagsabog ang nagtapon kay Alice, ngunit nahuli siya ni Iska bago siya mahulog. Sinabi ni Alice na bitawan siya dahil nasaktan na ang kanyang mga kamay, ngunit tumanggi si Iska, ipinahayag kung paano niya sa wakas nakilala ang isang tao na may parehong layunin. Pagkatapos, nagtutulungan sila. Sinugod ni Iska si Nebulous habang sinusuportahan siya ni Alice. Tumulong siyang lumikha ng daan ng yelo para makalapit si Iska sa tagapagtatag, habang hinaharangan ang kanyang mga atake, nagbibigay sa kanya ng pagkakataon upang putulin ang mga pakpak ng tagapagtatag. Sa ganitong paraan, nawala ng kontrol ang gising na mangkukulam at bumalik sa kanyang nakasiguro na estado. Pagkatapos ng lahat, muling tinanong ni Alice si Iska na sumama sa kanyang panig, ngunit tumanggi si Iska, sa halip ay iminungkahi na sa araw na yun lamang, itigil nila ang pagiging magkalaban. Pumayag si Alice, at ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa ay nagpatuloy, ngunit sa araw na yun, pinili ng dalawang pinakamalakas na nilalang mula sa bawat panig ang kooperasyon kaysa sa karahasan. Matapos bumalik mula sa kanilang nakaraang misyon, binigyan si Iska at ang kanyang koponan ng maikling pahinga bago ang kanilang susunod na takdang aralin. Ipinaalam ni Risia kay Kapitan Miss na ang kanilang susunod na misyon ay magiging mapanganib at magsisimula ang sama-samang pagsasanay sa lalong madaling panahon, kaya't sinabi niyang mag-enjoy sila sa kanilang natitirang oras habang mayroon pa sila nito. Sa seryosong pagkuha ng payo na yon, nagpasya si Miss na kailangan ng koponan ng isang huling araw ng pagpapahinga, at dinala niya sila sa isang kasino. Doon, nag-aalala si Miss matapos marinig kung gaano kahalaga ang kanilang susunod na misyon, at pagkatapos ng lahat ng kanilang naranasan, hindi niya maalis ang pakiramdam na may darating na panganib. Nang tanungin siya ng iba kung bakit niya sila dinala sa kasino, inihayag ni Miss na gusto niyang manalo sa jackpot, upang makabili siya ng pinakabagong modelo ng tangke, kaya kung ang misyon ay maging isang sakuna, madali silang makakaalis. Samantala, dumating din sina Alice at Rin sa parehong kasino, at ipinaliwanag ni Rin kung paano gumagana ang iba't ibang laro, ngunit sinabi ni Alice na mas gusto niyang magpahinga sa Neutral City. Nang marinig yun, pinaalalahanan siya ni Rin na maaaring nandoon si Iska, at mabilis na nagbago si Alice ng usapan, sinabing nais lamang niyang maghanda para sa kanyang laban kay Embedder. Pagkatapos, inilagay ni Rin si Alice sa harap ng isang slot machine, at nang tumanggi si Alice na maglaro, sinabi ni Rin na ang Diyos ng swerte ay nasa kanyang panig. Nang marinig yun, sinubukan ni Alice ang makina isang beses, at sa gulat ng lahat, nakuha niya ang jackpot. Agad na pumunta si Rin upang humanap ng tauhan para bilangin ang kanyang mga panalo, habang walang ideya si Alice kung ano ang nangyari. Sa sandaling yun, dumaan si Nene, at nang makita niya ang mga napanalunan ni Alice, pinuri siya nito. Pagkatapos, nagkwento siya tungkol sa kung gaano kasaya ang kanyang kapitan na manalo ng ganito kalaki, at nang marinig ito, ibinigay ni Alice ang buong jackpot kay Nene, sinabing wala naman siyang silbi dito. Pagkatapos, masayang bumalik si Nene sa grupo at sinabi sa kanila ang tungkol sa misteryosong blonde na babae na nagbigay sa kanya ng kayamanan. Nang marinig ni Iska ang tungkol sa isang blonde na babae, sandaling nag-isip siya kung si Alice yun. Ngunit mabilis niyang sinabihan ang sarili na malamang ay si Sydney Sweeney o isang murang blonde mula sa OnlyFans. Mamaya, habang umaalis si Alice sa kasino, natagpuan niya ang isang tindahan ng panghuhula. Na-curious, pumasok siya at tinanong ang manghuhula tungkol sa isang tao na nais niyang makilala muli. Ang manghuhula ay gumamit ng kanyang mga tarot card, at ito ay nagbasa na ang lalaking hinahanap ni Alice ay palaging malapit, at ang kanilang koneksyon ay mas malakas pa kaysa sa pull-out game ni Ginoong Sins. Kaagad pagkatapos umalis ni Alice sa lugar kasama si Rin, dumaan sina Iska at ang iba sa parehong tindahan. Sa kanyang pagkamausisa, pumasok si Iska at nagtanong tungkol sa isang tao na nais niyang matagpuan. Muli,
Ginamit ng manghuhula ang kanyang mga tarot card at sinagot ang parehong bagay, na ang taong hinahanap niya ay malapit, at ang kanilang ugnayan ay mas malakas pa kaysa kay Mia Khalifa. Kapasidad ng lalamunan. Sa punong himpilan ng imperyo, tinawag si Rizia ng Imperial na Senado, at ipinaalam nila sa kanya na nais nilang ilipat ang koponan ni Misma patungo sa isang lugar na tinatawag na Vortex. Pagkatapos, inihayag ni Rizia ang mga detalye sa koponan at ipinaliwanag sa kanila na sa simula, ang digmaan sa pagitan ng imperyo at ng soberanya ng nebula ay nagsimula dahil sa isang napakalaking astral na pinomena. Ang unang vortex ay lumitaw matapos ang isang malaking pag-apaw ng astral na enerhiya, at mula sa kaganapang yun nagmula ang kapangyarihan na ginagamit ng mga mangkukulam at mga salamangkero ngayon. Ipinahayag niya na may lumitaw na pangalawang vortex, at kung maabot ng soberanya ito. Una, natatakot ang imperyo na makakuha sila ng mapanganib na bentahe, kaya inutusan ng grupo ni Iska na siguruhin ang lugar. Samantala, natanggap ni Alice ang parehong balita, ngunit naguguluhan siya kung bakit hindi siya sinabihan tungkol dito ng mas maaga. Ipinahayag ni Rin na ang pamilyang Zoa, isa sa 3 maharlikang pamilya ng soberanya, ay sadyang pinapabagal ang impormasyon. Dahil ang mga puwersa ng astral power ay kumikilos sa rehiyong yun, maaaring sinusubukan ng pamilyang Zoa na itago ang kapangyarihan ng vortex para sa kanilang sarili. Direkta si Alice na naglakbay patungo sa kanilang teritoryo, at doon ay wala silang nakitang sinuman ni Rin, ngunit mabilis na na-detect ni Rin ang isang maskadong lalaki sa likuran nila. Tinawag siya ni Rin, at pinuri ng lalaki si Rin para sa kanyang tanyag na mataas na pandama. Nakilala nila ang lalaking ito bilang Lord Mask, at humingi si Alice ng paliwanag kung bakit itinatago ng pamilya Zoa ang impormasyon tungkol sa Vortex. Inilihis ni Lord Mask ang kanilang pagdududa at sinabing walang ebidensya na ang lokasyon ay talagang isang Vortex. Pagod na sa kanyang mga kalokohan, nagpasya si Alice na mag-imbestiga gamit ang kanyang sariling mga mata. Malapit sa lugar na yon, nag-set up ng base ang imperyo, at naroon na sina Iska at ang kanyang koponan. Tinanong ni Iska si Miss Miz kung iniulat niya ang nangyari sa kanilang pagkikita sa gising na Founder Witch. At sinisiguro ni Miss Miz sa kanya na nanahimik siya at ang mga nakatataas ay galit dahil hindi siya nag-record ng anumang ebidensya. Sa sandaling yun, nakita ni Miss Miz ang isang matandang kaibigan na si Noro, at masaya silang nag-catch up. Ipinakilala ni Noro ang sarili bilang kaibigan ni Miss Miz, na nagsimula mula sa simula kasama siya. Bigla silang inutusan na magpila, at may isang lalaking mukhang ahas na nakatayo sa harap nila, at nakilala nila ito bilang Nameless, isa sa mga disipulo ng tanda na ang espesyalidad ay pagpatay. Agad na binrief ni Nameless ang mga sundalo, inutusan silang ang mahalaga ay ang kamatayan ng lahat ng astral. Ang mga gumagamit ng mahika, at para sa kanila na mahanap ang vortex. Sa puntong yun, nagsimulang maghanap ang mga sundalo sa lugar, ngunit hindi sila nakakita ng anuman. Pagkatapos, nakatanggap si Miss Miz ng mensahe mula kay Noro na ilang unit ang nawawala, ngunit ipinaalam ni Noro sa kanya na walang palatandaan ng labanan, na nagdulot ng pag-aalala kay Miss Miz at sa iba pa. Inaasahan nilang magkakaroon ng mga rescue team upang hanapin sila, ngunit inutusan ni Nameless silang huwag pansinin ng maliit na pinsala at ipagpatuloy ang paghahanap sa vortex. Nang marinig ito, hindi sumang-ayon sina Isuka at ang kanyang grupo sa desisyon, at bilang isang dating disipulo ng tanda, lumapit si Isuka kay Nameless upang makipag-usap. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Nameless na dahil sa kanyang pagkakabilanggo, masyadong mababa ang kanyang ranggo para makipag-usap sa isang disipulo ng tanda tulad niya, at kailangan niyang hilingin sa kanyang kapitan na magtanong. Doon lumitaw si Miss Miz, at bilang kanyang kapitan ng koponan, tinanong niya kung bakit walang mga rescue team upang hanapin ang mga nawawalang squad. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Isuka ang lahat kay Jin at Nene, at na si Nameless ay tahasang hindi pinansin ang kanilang mga tanong, na nagbigay sa kanila ng hinala na mayroong lihim at mas mahalagang misyon sa likod ng lahat ng ito. Bigla, aksidenteng lumabas si Miss Miz mula sa shower. Sa lahat ng kanyang makinis na anyo na nakabuyangyang, siya ay agad na nainip at pinakalma siya ng kanyang crew, sinasabing mas maayos pa siya kaysa mantikilya. Ang mga kwento ay labis na pinahahalagahan para sa kasiyahan ng mga tagahanga. Samantala, si Alice ay papunta rin sa Vortex, at naniniwala si Rin na lihim na umaasa si Alice na makatagpo muli si Isuka.
Agad itong pinabulaanan ni Alice, na nagsasabing bilang prinsesa ng isang marangal na pamilya, ang pagprotekta sa soberanya ay kanyang responsibilidad. Pagkatapos, pumunta sina Alice at Rin sa lokasyon ng pinaghihinalaang vortex, kung saan nagulat ang mga gwardya nang makita ang kanyang presensya. Sinubukan nilang pigilan siya, ngunit nagpatuloy siya sa loob, kung saan lumitaw si Lord Mask upang harapin siya, nagsisinungaling tungkol sa kanilang kamakailang pagtuklas ng vortex at kung paano siya ay malapit nang iulat ito sa reyna. Pagkatapos, lumitaw ang kanyang pamangkin na may kakaibang pangalan, Kiseng, at si Lord Mask. Timbang ng kapangyarihan. Tinitiyak ni Alice na hindi niya kailangang mag-alala sa pagtatanggol sa vortex dahil kay Kiseng na kayang-kaya ang anumang umaatake. Nagulat si Alice nang marinig yun, at nang tanungin niya tungkol sa lakas ni Kiseng, ipinagmamalaki ni Mask na ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa sariling kakayahan ni Alice. Tinanong ni Alice ang tunay na layunin ng pamilya Zoa, at umamin si Lord Mask na bawat Astral Mage ay nangangarap na makita ang imperyo na natalo, kaya para sa kanya, ang makuha ang kontrol sa vortex ay isa lamang hakbang patungo sa pangarap na iyon. Mula sa sagot na iyon, napagtanto ni Alice ang katotohanan na hindi nagbabalak ang pamilya Zoa na protektahan ang vortex, kundi balak nilang gamitin ito bilang sandata at baguhin ang balanse ng digmaan. Samantala, patuloy na naghahanap si Iska at ang kanyang koponan para sa vortex, at bigla nilang nadetect ang hindi pangkaraniwang astral na enerhiya. Matapos makipag-ugnayan sa mission control, kinumpirma nila na ang pinagmulan ay isang astral art, nangangahulugang may isang tao mula sa soberanya na nakapasok na sa lugar. At dahil sa mga nawawalang sundalo, pinaghihinalaan nilang maaaring responsable ang infiltrator, at nang makita nila ang isang malaking sinag sa langit, nag-aalala sila na yun na nga ito at nasasabik na sila ang maaaring unang makadiscovery ng vortex. Pero biglang may isa pang sasakyan na huminto, at lumabas si Noro kasama ang kanyang squad. Sa simula, masayang niyayakap siya ni Miss at tinatanggap siya, ngunit pagkatapos, mas hinigpitan ni Noro siya, parang gusto niyang pisilin siya, at inihayag niya ang kanyang sarili at ang kanyang grupo bilang mga mangkukulam mula sa soberanya, na ang misyon ay hulihin ang mga sundalong imperial. Sa pagkakaroon ni Miss bilang bihag, natigilan sina Iska at ang iba pa, ngunit bigla, isa-isa silang nahulog ng mga kaaway, at nalaman na naroon si Nameless para sa isang nakatagong pag-atake. Ang isa sa mga mangkukulam ay lumikha ng isang distraksyon gamit ang isang pag-atake ng apoy, na nagbigay daan kay Noro na makatakas kasama si Miss at nagtapon si Nameless ng isang talam kay Noro, ngunit hinarang ito ni Iska, tumatangging hayaan si Miss na maging collateral damage. Dahil dito, nakatakas si Noro, at nagalit si Nameless, inaakusahan si Iska na hindi sinunod ang isang tuwirang utos. Gayunpaman, itinuro ni Jin na alam na nila kung saan papunta si Noro, kaya't huminto si Nameless, ngunit pinaalala niya sa lahat na nananatiling hindi nagbabago ang misyon at kailangan nilang siguruhin ang vortex. Sa vortex, nagulat si Alice nang makita kung gaano ito kaliit talaga, at pinaghihinalaan ni Lord Mask na maaari lamang nitong bigyang lakas ang dalawang mage sa pinakamataas bago ito mawala. Nakakuha sila ng ulat na nahuli ni Noro ang isang sundalong imperial, at nang harapin nila ang sundalo, nagulat si Alice nang makita ito. Nakita na si Miss. Sa simula, hindi nakilala ni Miss si Alice, ngunit nang makilala niya ito, mabilis na pinatulog ni rin si Miss at pinagsabihan si Noro dahil sa pagdadala ng isang kaaway na sundalo sa gitna ng kanilang base. Nang makita ni Alice na naroon si Miss, nagduda siya na maaaring malapit si Iska, at napagtanto niyang ang sitwasyong ito ay nagbibigay sa kanya ng perpektong pagkakataon upang muling makatagpo si Iska. Agad silang umalis ni Rin upang hanapin si Iska, at nang tanungin ni Rin kung bakit, sinabi ni Alice na nais niyang makipaglaban muli kay Iska. Samantala, nagsimula ng maglunsad ng mga missile ang imperyo sa mga base ng kaaway, at alam ni na Iska at ng iba pa na kailangan nilang maghanap. Miss mabilis na kumilos bago siya maging isang nakatago na pato. Pagkatapos, natagpuan nila ang base ng kaaway, at nakita nilang hinahatak si Miss ni Noro. Nang subukan ni Noro na umatake, madali itong naharang ni Iska sa bawat pagsalakay, pinapakita sa kanya na siya ay walang laban kumpara sa kanya. Bigla, pumasok si Kiseng sa labanan, at nang may missile na pinaputok sa kanilang direksyon, agad itong pinigilan ni Kiseng gamit ang kanyang astral na kakayahan at ginawang mawala ang missile.
Nang makita ito, napagtanto ni Iska na siya ay isang purong lahi at napakamakapangyarihan. Sa ibang lugar, umabot si Alice sa Imperial Base, at nang dumating siya, naiinis siya sa kung gaano ito kaubos. Nagbago yun nang halos putulin ni Nameless ang kanyang ulo kung hindi dahil kay Rin, na nagprotekta kay Alice. Pinuri ni Nameless si Rin para sa kanyang mga reflex, at nakilala ni Alice si Nameless bilang isa sa mga nakatalang disipulo. Nang makita si Rin na nasugatan, nagalit si Alice at nagpasya siyang makipaglaban. Sa base ng mga mage, inilunsad ni Kiseng ang kanyang atake laban kay Iska, lumilikha ng napakalaking armas na parang tinik at pinapaputok ito sa kanya. Gayunpaman, madaling naharang ni Iska ang mga ito, at agad na naunawaan ni Kiseng na siya ay dapat isang nakatalang disipulo. Sa base ng Imperial, patuloy na nakikipaglaban si Alice kay Nameless, at nagpapalabas siya ng mga alon ng yelo, ngunit iniiwasan ito ni Nameless at tinutugis siya sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang sariling mga talam pabalik sa kanya. Muli, pinuprotektahan ni Rin si Alice, at habang paulit-ulit na nasasaktan si Rin, nagpasya si Alice na gamitin ang kanyang pinakamataas na teknik, ang dakilang kahanjinan ng yelo, na ginagawang mas malamig ang buong lugar kaysa kay Cole Palmer, ngunit nakatakas si Nameless. Sa sandaling yun, ginamit ni Kiseng ang kanyang astral na kapangyarihan upang ibalik ang nasirang missile at ipinadala itong bumagsak patungo kay Iska. Nang sumabog ito, nakita ito ni Alice at mabilis na nagtungo roon. Nang mawala ang usok, nagulat si Kiseng nang makita niyang nakatayo pa rin si Iska. Sa pagkabigo, muling umatake si Kiseng, ngunit iniiwasan ni Iska ang atake at tinalo siya sa isang suntok sa kanyang atay. Habang walang malay si Kiseng, sinabi ni Iska kay Miss na maghanda na dalhin siya pabalik, ngunit biglang lumitaw si Lord Mask at inatake si Iska mula sa likuran, nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Sinabi niya kay Iska na ituon ang pansin sa kawawang kapitan na ito imbes na sa kanya, at sinipa ni Lord Mask ang walang silbing kapitan diretso sa vortex. Nang hindi nag-iisip, tumalon si Iska kasunod niya kahit na may mga sugat siya, ngunit dumating si Alice. Nang walang pag-aalinlangan, sinundan siya nito papasok sa vortex at nag-alok na tulungan siyang makalabas dito sa isang kondisyon, na pagkatapos nito ay kailangan nilang muling makipaglaban. Pumayag si Iska at hinawakan ang kanyang kamay. Sa isang sandali, nagtulungan ang dalawang kaaway, at ginamit ni Alice ang kanyang mga kakayahang yelo upang ilabas sila. Ngunit bigla, naging hindi matatag ang vortex, at isang astral na espiritu ang nakagambala sa kanila, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na naghiwalay sa lahat. Nang tuluyang hamupa ang alikabok, natagpuan ni rin si Alice na buo pa, na inis dahil muli siyang nahadlangan sa muling pagkikita nila ni Iska. Samantala, natagpuan ni Jane at Nene sina Iska at Miss na buhay. Nang tanungin si Iska kung paano sila nakaligtas, tumingin siya sa maliit na kristal ng yelo sa kanyang kamay, na pagtanto na iniligtas sila ni Alice. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng laban, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Alice ang pag-iisip kay Iska. Napansin ni Rin na ang karaniwang nakatuon na prinsesa ay patuloy na nadidistract ng mga alaala tungkol sa kanya at nagpasya na ang pinakamahusay na solusyon ay hayaan ang dalawa na ayusin ang mga bagay ng maayos. Inirekomenda niyang mag-ayos ng isa pang pagtatalo sa neutral na lungsod, naniniwala na kung makakalaban ni Alice siya muli, maaaring makapagpatuloy na siya. Samantala, sa Imperial Base, si Miss ay labis na nababalisa dahil sa guilt tungkol sa lahat ng nangyari. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga kasamahan, kumbinsido na ang kanyang pagkakamali noong nakaraang misyon ay nagdulot lamang ng higit pang problema para sa lahat. Gayunpaman, pinatibay siya ni Iska na naging maayos ang lahat sa huli at sinabihan siyang huwag sisihin ang sarili. Bago pa man makapagpatuloy ang pag-uusap, dumating si Risia na may nakakagulat na anunsyo. Na ang koponan ay nakatanggap ng isang lihim na misyon upang makapasok sa soberanya at hulihin si Reyna Nebulous mismo. Lahat ay nagulat dahil ang pagpasok sa soberanya ay halos imposibleng gawin, lalo na't ang kanilang mga sistema ng seguridad ay umaasa sa mga astral signature upang makilala ang mga dayuhan. Nang tanungin nila kung paano balak ni Risia na isagawa ang isang napakadelikadong bagay, sinabi lamang niya na ang mga paghahanda ay nasa proseso na at nangako siyang ibubunyag ang mga detalye mamaya. Sa neutral na lungsod, patuloy na hinahanap ni Alice si Iska araw-araw.
Unti-unting nawawala ng pag-asa si Rin at naniniwala na ang pagsabog sa loob ng vortex ay maaaring nagbago sa kanya bilang Yamcha, ngunit tumatanggi si Alice na tanggapin ang posibilidad na iyon. Matibay ang kanyang paniniwala na nakaligtas si Iska at nagpasya siyang maghanap sa ibang lugar ng mag-isa. Habang pinapanood ni Rin si Alice na patuloy na humahabol sa isang imperial na sundalo, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga responsibilidad ni Alice bilang miyembro ng royal family. Sa halip na bumuo ng pampulitikang suporta at maghanda para sa hinaharap ng soberanya, ginugugol ni Alice ang kanyang oras sa walang katapusang paghahanap kay Iska. Dahil dito, nagpasya si Rin na kailangan niyang tiyakin na hindi sila magkakasama. Samantala, sa Imperial Base, biglang nakaramdam si Miss ng kakaiba sa kanyang balikat. Nang siya, tinanggal niya ang kanyang jacket upang tingnan, lahat ay nagulat nang makita ang kumikislap na astral crest na lumilitaw sa kanyang balat. Sinusubukan ni Miss na kumbinsihin ang sarili na wala itong seryosong kahulugan, ngunit agad na napansin ni Iska na may mali. Tinanong niya kung alam ba niya kung paano lumitaw ang marka, ngunit wala siyang sagot. Naniniwala si Rin na maaaring konektado ang paliwanag sa pagsabog ng vortex, at dahil malamang na sanhi ito ng isang astral spirit, teorya niya na maaaring nailipat ng espiritu ang kapangyarihan nito kay Miss sa insidente, dahilan upang lumitaw ang kakaibang marka. Isinasaalang-alang ng grupo na ipasuri sa Research Institute ang crest, ngunit mabilis na itinuro ni Nene na kung matutuklasan ito ng imperyo, na ang Miss ay nagising ng astral na kapangyarihan, maaari siyang ituring na isang mangkukulam at mabilis na mapapahamak. Nang marinig yun, inalok ni Iska si Miss na ipakita ang kanyang simbolo at sumuko, umaasang maaring mabawasan ang kanyang parusa, o maaari niyang itago ito at ipagpatuloy ang pakikipaglaban kasama ang koponan habang pinuprotektahan nila ang kanyang lihim. Nag-aalala si Miss na maaaring magdusa ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang desisyon, ngunit pinaalalahanan siya ni Iska, Jin, at Nene na sila ay isang koponan, kaya't susuportahan siya anuman ang piliin niya, kahit pa nangangahulugan ito ng pagsisinungaling sa imperyo. Nang marinig ang mga salitang yon, bumuhos ang emosyon ni Miss. Inamin niya na nais niyang manatili sa kanila at ipagpatuloy ang pagiging kanilang kapitan, lalo na ngayon na ang kanilang grupo ay tunay nang naging isang unit. Habang nahihirapan si Miss sa kanyang sitwasyon, si Alice ay bumabalik mula sa isa pang hindi matagumpay na paghahanap. Kahit na naglaan siya ng mga araw sa paghahanap, ayaw pa rin niyang sumuko at nangangako sa kanyang sarili na patuloy siyang babalik hanggang sa matagpuan si Iska, kahit na nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa mga turista upang malaman kung nasaan siya. Sa Imperial Base, nakipagpulong si Iska kina Jin at Nene upang talakayin kung paano nila may tatago ang insignia ni Miss. Pinapaalala ni Jin sa kanila na hindi ito magiging madali dahil maaaring matukoy ito ng mga nakatalang disipulo at sinanay na mga mage, at idinadagdag niya na dahil sa pagtataksil ni Nora, si Miss ay may insignia. Mas magiging masama ang itsura. Kinabukasan, nagpasya si Iska na dalhin si Miss sa neutral na lungsod upang makapagpahinga siya. Nakikita ang mga ordinaryong tao na namumuhay ng mapayapa, ikinwento ni Iska kung paano 100 taon na ang nakalipas, bago ang digmaan, ang mundo ay nagkakaisa, at lahat ay namumuhay ng may pagkakasundo. Sinabi niya kay Miss na hindi siya dapat magtagal sa pagtatago dahil sa kanyang simbolo at nangako siyang patuloy siyang lalaban upang makabalik siya sa normal na pamumuhay. Habang magkasama silang nakaupo, pumunta si Miss upang bumili ng inumin. Kasabay nito, muling dumating si Alice sa lungsod habang patuloy ang kanyang paghahanap kay Iska. Maya-maya, umupo si Iska sa isang bangko habang iniisip ang imposibleng misyon ni Risha na hulihin si Reyna Nebulous. Sobrang nakatuon siya sa problema na hindi niya namamalayan si Alice na papalapit hanggang sa siya ay nakatayo na sa harap niya. Nagulat si Alice nang makita siya pagkatapos ng mahabang paghahanap, at ipinaliwanag niya kung gaano karaming pagsisikap ang inilaan niya para mahanap siya. Nag-alok si Iska na umupo siya sa tabi niya, ngunit tumanggi siya, pinapaalala sa kanya na sila ay magkaaway pa rin. Nang makita yon, nag-alok si Iska na tumayo, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Alice at pumayag na umupo, sinasabi na ang pagpapahintulot sa kanya na tumayo ay magpapakita sa kanya bilang mahina. Kaya't nagkatabi silang umupo, at tinanong ni Alice kung bakit siya pumunta sa lungsod. Inamin ni Iska na may nangyari sa loob ng imperyo, ngunit tumanggi siyang magpaliwanag pa dahil ito ay classified na impormasyon.
Sinubukan ni Alice na makakuha ng higit pang mga sagot, ngunit bago pa man umusad ang pag-uusap, biglang dumating si Rin at nahuli silang magkasama. Agad na sinubukan ni Alice na ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit tumingin si Rin sa kanya, alam na sinusubukan niyang makuha ang makisig na espada ng itim. Binigyan niya si Alice ng inumin at nag-alok din kay Iska, nagpapanggap na ito ay isang simpleng magandang kilos. Matapos makita si Alice na ligtas na uminom, tinanggap ni Iska ang inumin ng walang pagdududa. Gayunpaman, mabilis niyang napansin na may kakaiba sa kanyang inumin at siya ay bumagsak. Pagkatapos, humingi ng tawad si Rin kay Alice at inihayag na lihim siyang nagdagdag ng isang bagay sa inumin. Inaasahan niyang magiging mas maingat si Iska, ngunit ngayon na tinanggap niya ang isang bagay mula sa soberanya, naniniwala siyang makikita na niya si Alice bilang kaaway muli. Nagalit si Alice sa mga aksyon ni Rin at malinaw na ipinahayag na hindi siya sang-ayon sa plano. Gayunpaman, hindi pinansin ni Rin ang kanyang mga reklamo at naghahanda ng dalhin si Iska. Sa sandaling yun, bumalik si Miss at nakita ang nangyayari. Agad siyang humiling ng paliwanag at nagtatanong kung bakit nila dinadala si Iska sa kabila ng ang mga alituntunin ng neutral na lungsod. Habang umalis sina Alice at Rin kasama ang walang malay na si Iska, sinubukan ni Miss na pigilan sila, at ang stress ay nagdulot ng reaksyon sa Astral Crest sa kanyang balikat, naglalabas ng isang pagsabog ng enerhiya. Agad na napansin ni Alice ang panganib at pinigilan ang pagkilos ni Miss bago pa siya makawala. Sa pagkakahuli kay Iska at hindi makasunod si Miss, umalis sina Alice at Rin sa lugar. Nang maglaon, nalaman ni Risia ang nangyari at direktang nag-ulat sa emperador na si Iska ay kinidnap ng Ice Calamity Witch. Matapos mahuli si Iska, nagsimula sina Alice at Rin ang kanilang paglalakbay pabalik sa soberanya. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Alice na ang pagdadala ng isang imperial na sundalo ng direkta sa sentrong rehiyon ay labis na mapanganib, dahil madali lamang mahatulan ng kamatayan si Iska kapag sila'y nakadaan sa pangunahing tarangkahan. Dahil dito, nagpasya si Alice na dalhin siya sa kalapit na lungsod na tinatawag na Alcatraz. Ang lokasyon ay nagbibigay daan sa kanila upang itago si Iska habang iniiwasan ang hindi kinakailangang atensyon mula sa mga awtoridad ng soberanya. Samantala, iniulat ni Risia ang pagkikidnap kay Iska sa Senado ng soberanya. Ipinaliwanag niya na ang Ice Calamity Witch, isang sundalong imperial mula sa neutral na lungsod, ngunit ang Senado ay tila walang pakialam at inutusan siyang ipagpatuloy ang kanilang orihinal na plano. Gayunpaman, inihayag ni Risia na ang emperador mismo ay nagpasya na ipagpaliban ang misyon. Dahil si Iska ay dinala sa Alcatraz, naniniwala si Risia na nakatuklas sila ng bagong pagkakataon. Ang lungsod ay kilala rin bilang lokasyon kung saan nakakulong si Salinger, isang mapanganib na tao na minsang tumutol sa dating hindi tiyak na reyna. Ayon kay Risia, ang pagpapalaya kay Salinger ay maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan laban sa kasalukuyang reyna dahil sa kanyang nakaraang hidwaan sa royal na pamilya. Matapos marinig ang mungkahi, inaprubahan ng Senado ang pagbabago sa estratehiya. Sa imperial na base, nakipagpulong si Risia sa unit ni Iska at ipinaliwanag ang kanilang susunod na misyon na pumasok sa soberanya, hanapin si Iska, at dalhin siya pabalik ng ligtas. Upang makamit ito, ipinakilala ni Risia ang isang espesyal na aparato na naglalaman ng astral na enerhiya. Kapag inactivate, ang aparato ay lumilikha ng pansamantalang astral crest na nagpapakita sa gumagamit bilang isang astral mage. Ipinakita ni Risia ang aparato sa pamamagitan ng pagbibigay kay Nain ng peking crest sa kanyang kamay at ipinaliwanag na ang epekto nito ay tatagal lamang ng humigit kumulang 1 linggo. Ngunit sapat na ito upang makagalaw ang koponan sa teritoryo ng kaaway. Nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Habang naglalakbay sila patungo sa kanilang destinasyon, si Alice ay nag-aalala at sinubukan niyang alagaan si Iska. Sa kanyang pag-iisip, napagtanto niya na mahalaga ang oras at kailangan nilang makahanap ng paraan upang maipalam kay Iska ang sitwasyon. Ang mga plano ng grupo ay patuloy na umuusad, ngunit ang kanilang puso ay puno ng pag-aalala para sa kanilang kaibigan. Nagsimula siyang humipos sa kanyang balat, nagtataka kung ano ang pakiramdam ng humalik. Pagkatapos ay nagtataka siya kung bakit hindi pa siya nagigising, ngunit nang biglang kailanganin ni Rin na itigil ang sasakyan, ang paggalaw ay naging sanhi upang mahulog si Iska sa malambot na dibdib ni Alice. Ang hindi inaasahang sitwasyon ay nagdulot ng panik kay Alice,
at nang sa wakas ay magkamalay si Iska, napagtanto niyang siya ay nahuli. Nakita ang sitwasyong ito, simpleng ipinahayag ni Iska ang kanyang pagkadismaya na makita ang yelo na bruha ng kalamidad na gumagamit ng maruming taktika laban sa kanya sa Neutral City, at iginiit ni Alice na plano ito ni Rin at hindi kanya. Pagkatapos ay umabot sila sa isang hotel, at pinapaalala ni Rin kay Iska na siya ay nasa loob ng teritoryo ng soberanya at halos imposibleng makatakas. Sa loob ng silid, iminungkahi ni Rin na panatilihing nakatali si Iska sa ibang lugar para sa kaligtasan, ngunit tumutol si Alice dahil ayaw niyang isipin ng mga tao na pinapahirapan niya ang kanyang mga bihag. Tumanggi rin si Rin na payagan si Alice na mag-isa kasama ang isang sundalong kaaway, kaya't naghanda siya ng hiwalay na marangyang silid para kay Alice habang siya mismo ang nagbabantay kay Iska. Kasabay nito, matagumpay na nakapasok sina Jean, Miss, at Nene sa Alcatraz gamit ang kanilang peking Astral Crest. Ipinaliwanag ni Rizia na ang lungsod ay isang pribadong sektor ng bilangguan kung saan ang mga mapanganib na kriminal mula sa iba't ibang bansa ay nakabilanggo kapalit ng bayad. Nagtataka si Jean kung bawat bilanggo roon ay isang astral mage, at nagsisimulang ipaliwanag ni Rizia ang mga uri ng kriminal na nakatago sa lugar. Gayunpaman, huminto siya bago banggitin si Salinger dahil nais niyang itago ang kanyang buong plano sa ngayon. Pagkatapos, nakatagpo sila kay Rizia, na hindi inaasahang naroon, at inutusan niya ang grupo patungo sa Olalugan Prison, kung saan pinaniniwala ang naroroon si Iska. Sa hotel, nagpasya si Rin na kailangan niyang baguhin ang pananaw ni Alice kay Iska. Naniniwala siyang masyado nang nakakabit si Alice sa kanya at may balak siyang gawin siyang at ang kanyang madulas na at tsara na delikado para sa kanya. Upang gawin ito, pinutol ni Rin ang kanyang sariling kamay at nagplano na ipagsama si Iska sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ang umatake sa kanya. Gayunpaman, bago siya makapagpatuloy, bumalik si Alice at agad siyang pinigilan matapos makita ang nangyayari. Sa mga kasama niya, patuloy silang gumagalaw sa pasilidad ng bilangguan at nagsimulang magtanong kung bakit umalis si Rizia sa kanila. Naniniwala si Miss na ang isang tao na kasing maingat ni Rizia ay hindi aalis sa kanila maliban kung may dahilan siya. Ngunit ang sitwasyon ay nagpapaisip sa kanila kung talagang nagmamalasakit ang mga nakatataas sa pag-rescue kay Iska, o kung may iba pang layunin sa likod ng misyon. Sa hotel, nag-isip si Alice ng ang kanyang sariling paraan upang pigilan si Iska na makatakas. Gumagamit siya ng kadena upang ikabit ang sarili sa kanya, naniniwala na hindi siya makakatakas habang sila ay konektado. Gayunpaman, mabilis na itinuro ni Iska ang mga halatang problema sa plano, lalo na kapag oras na para sa kanyang pang-araw-araw na gawain, o kapag kailangan niyang dumumi. Sa huli, napagtanto ni Alice na hindi kasing simple ng una niyang inisip ang sitwasyon at tinawag si Rin upang ayusin ito. Habang naglilinis si Alice, patuloy na nagbabantay si Rin kay Iska. Tinanong ni Iska kung ano ang mangyayari sa kanya, at ipinaliwanag ni Rin na kung siya ang may desisyon, pananatiliin niya siyang nakakulong ng permanente. Pagkatapos bumalik, si Alice ay aksidenteng nakalimutan na naroon pa si Iska at siya ay naguluhan. Ngunit sa halip na tumuon sa mga umuugoy na bahagi, napansin ni Iska ang Astral Crest sa kanyang katawan. Tinanong ni Alice kung ano ang palagay niya tungkol dito dahil ang imperyo ay tumitingin sa mga Astral Crest bilang mapanganib na simbolo, at ipinaliwanag ni Iska na ang kanyang sariling kapitan ay nagkaroon din ng astral na kakayahan, subalit siya ay patuloy na nirerespeto at pinuprotektahan ito. Naniniwala siya na hindi dapat husgahan ng isang tao batay lamang sa kanilang mga kapangyarihan o sa panig kung saan sila ipinanganak. Pagkatapos, tinanong ni Alice kung ano ang tingin niya sa kanya bilang tao, bukod sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam o prinsesa, kung saan si Iska, na siya ay simpleng katunggali lamang sa larangan ng digmaan. Sa halip na magalit, natuwa si Alice dahil tinatrato siya bilang kapantay sa halip na isang espesyal na tao dahil sa kanyang status bilang royalty. Samantala, sa kaibuturan ng Olalugan Prison, sa wakas ay narating ni Rizia ang nakatagong selda kung saan nakakulong ang alamat na bilanggo, isang mapanganib na demonyo na kilala bilang Salinger. Sa loob, tila relax na relax ang lalaki, halos parang ang pagkakakulong sa loob ng dekada ay wala nang iba kundi isang biyahe sa Bahamas kung saan nakapagbukas siya ng ilang hot checks at nakainom ng pina coladas. Napansin ni Rizia kung gaano ito kakaiba na siya ay mukhang bata pa rin kahit na nakakulong ng 30 taon at nagtatanong kung siya nga ba talaga ang alamat na si Salinger.
Ang demonyo ay tinanggap ang pahayag na iyon bilang kawalang galang at agad na nawalan ng pasensya, hinihiling sa kanya na dumiretso sa punto, kaya't ipinaliwanag ni Risia na balak niyang palayain siya mula sa bilangguan at nais ang kanyang tulong upang mahuli ang reyna. Sa halip na maghiganti para sa kanyang pagkakabilanggo, tinanggap ni Salinger ito dahil pagod na siyang nakatago at nais nang bumalik sa labas. Samantala, si Iska ay nasa hotel pa rin, tinitingnan ang tanawin sa labas. Sumali si Alice sa kanya at sinabi niya kung gaano kaganda ang tanawin. Gayunpaman, agad na sinira ni Alice ang ilusyon na yun sa pamamagitan ng na nagpapakita na ang lugar ay itinayo malapit sa isang malaking pasilidad ng ilalim ng lupa na bilangguan. Ayon kay Alice, naglalaman ang bilangguan ng ilan sa mga pinakamapanganib na kriminal sa bansa, kabilang ang kilalang demonyo na si Salinger. Nagulat si Iska sa titulong yun at tinanong kung bakit niya siya tinawag na demonyo. Ipinaliwanag ni Alice na minsang nagtaksil si Salinger sa bansa sa pamamagitan ng pag-atake sa dating reyna at taglay niya ang mga misteryosong kapangyarihan na sapat upang magdulot ng banta sa buong bansa. Bago makapagpatuloy ang kanilang pag-uusap, dumating si Ren na may agarang impormasyon na na-detect ng mga sistema ng seguridad ang kaina-hinalang aktibidad sa buong teritoryo ng soberanya. Kasabay nito, si Miss Miss at ang kanyang koponan ay nasa loob ng pasilidad ng bilangguan na isinasagawa ang kanilang misyon. Bigla, nagsimulang umingay ang mga alarma sa buong gusali, na nagdulot kay Miss Miss na magpanik at isipin na sila ay nahuli na. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni JYN na may mali at kung sila talaga ay nahuli, nakapaligid na ang mga gwardya sa kanila. Bago nila maunawaan ang sitwasyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pasilidad. Nakipag-ugnayan si Risha sa koponan at ipinaliwanag na ang pagsabog ay dulot ng isang astral spirit, na lumikha ng malaking butas sa ilalim ng tore ng bilangguan. Miss Miss agad na nagtatanong tungkol kay Iska, ngunit sinabi ni Risha na hindi siya naroon. Ipinaliwanag niya na may isang mapanganib na demonyo na nakatakas at pinayuhan silang talikuran ang misyon bago sila mahuli sa kaguluhan. Matapos ang tawag, nagsimulang magduda si Nain na sila ay sinadyang ilagay sa loob ng bilangguan bilang isang distraksyon. Pareho ring nagdududa si JYN ngunit mas nakatuon siya sa pagtakas mula sa lugar bago sila matuklasan ng mga gwardya. Sa hotel, ipinaalam ni Ren kay Alice na nakatakas si Salinger, at agad na nagbago ang mood ni Alice dahil napagtanto niya kung ano. Malamang ay may plano. Dahil si Salinger ay may kasaysayan ng pagnanakaw ng makapangyarihang astral na espiritu, naniniwala siya na maaaring targetin niya ang astral crest ng reyna sa susunod. Naghahanda si Alice na umalis at nagpasya siyang harapin siya ng mag-isa. Sinubukan siyang pigilan ni Ren, alam kung gaano ka mapanganib si Salinger, ngunit tumanggi si Alice na umatras, naniniwala na siya lamang ang tanging tao na kayang huminto sa kanya. Bago umalis, pumunta si Alice kay Iska, at nais niyang humingi ng tulong sa kanya, ngunit nang maalala na sila ay magkalaban, pinigilan niya ang sarili. Sa halip, iniwan niya ang isang kapalit na panyo para sa isa na natanggap dati, pinasalamatan siya para sa kabaitan na ipinakita niya sa kanya noong araw na iyon. Sa loob ng bilangguan, napagtanto ni JYN na nagiging imposible ang kanilang ruta ng pagtakas dahil sa sobrang daming gwardya na papalapit. Plano niyang ilihis ang atensyon nila habang si Nain ay umatake mula sa likuran, ngunit biglang nagboluntaryo si Miss Miss. Determinado siyang patunayan na maaari siyang maging kapaki-pakinabang, inilabas ni Miss Miss ang kanyang astral crest at nagkunwaring siya ang nakatakas na bilanggo na kanilang hinahanap. Agad na nakatuon ng mga gwardya sa kanya, pinilit siyang tumakbo habang hinahabol siya sa loob ng pasilidad. Sa huli, siya ay napaligiran, na walang natitirang daan ng pagtakas. Bago pa man mahuli ng mga gwardya, umatake sina JYN at Nain mula sa malayo at pinatulog ang mga ito. Iniligtas siya sa huling sandali, na nagdulot sa kanya ng luha dahil halos maging bilanggo siya na natatakot na mahulog ang sabon. Sa hotel, nagiging frustrado si Iska dahil kailangan lang niyang maghintay habang nangyayari ang lahat sa paligid niya. Bigla namang tumunog ang kanyang telepono, at nadiskubre niyang naiwan ni Alice ito. Nang sumagot siya, narinig niya si Miss Miss sa kabilang linya, at ipinaliwanag nito na sila ay nakulong sa loob ng bilangguan. Nagulat si Iska dahil akala niya ay dapat silang nasa ibang lugar. Pagkatapos ay humiling si JYN na pumunta siya upang tumulong, ngunit ipinaliwanag ni Iska na hindi siya makakapunta.
Umalis dahil ang mga posas ni Rin ay pumipigil sa kanya na makaalis. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang panyo ni Alice. Pagkatapos suriin ito, natuklasan niyang lihim na iniwan niya ang susi ng kanyang mga posas sa loob. Ang maliit na kilos na ito ay nagbigay ng gulat kay Iska, ngunit binigyan siya nito ng pagkakataong kailangan niya upang kumilos. Samantala, dumating sina Alice at Rin malapit sa bilangguan, ngunit inatake sila ng pagkawasak dulot ng pagtakas ni Salinger. Nahuli ang kanilang sasakyan sa kaguluhan, ngunit nakatakas sila bago ito masira. Nakita ang pinsala sa paligid, nagalit si Alice, at kung paano mabilis na lumala ang sitwasyon. Ginagamit niya ang kanyang kakayahang yelo upang i-freeze ang mga apoy at kinukuha ang kontrol sa mga nakapaligid na puwersa. Ipinapadala niya si Rin upang harapin si Salinger. Sa kabilang dako, umabot si Iska sa bilangguan at nagkikita muli sila ng kanyang koponan. Matapos kunin ang kanyang mga armas, sinabi niya kina Ms. JYN, at Nain na bumalik sa hotel habang siya ay humaharap sa isang hindi natapos na bagay. Sa kailaliman ng nasirang bilangguan, natagpuan ni Rin si Salinger na nakaupo sa gitna ng pagkawasak na parang ito ay kanyang personal na trono. Agad siyang tinawag na traidor at pinaalala sa kanya na sinubukan niyang naka-astral na espiritu ng Reyna. Gayunpaman, hindi alintana ni Salinger ang kanyang ginawa, at idineklara niyang siya ay isang hari at naniniwala na ang pangangalap ng mga astral na espiritu ay kanyang karapatan. Sa kanyang isipan, ang pagkuha ng mga kapangyarihang ito ay magbibigay daan sa kanya upang malampasan kahit ang mga pinuno ng mundo. Tumanggi si Rin na tanggapin ang kanyang kayabangan at inatake siya, ngunit madali siyang naharang ni Salinger gamit ang isang astral na espiritu. Nang makita ito, napagtanto ni Rin na hindi lamang isa ang kanyang kapangyarihan, at nakakuha siya ng maraming astral na espiritu. Pagkatapos ay tinawag ni Rin ang kanyang Earth Astral Spirit at lumikha ng isang makapangyarihang golem upang labanan siya, ngunit walang kahirap-hirap itong winasak ni Salinger. Ipinakita niya pagkatapos na mayroon din siyang isang bihirang, kumuha ng kakayahang nauugnay sa dugong maharlika. Sa pag-unawa sa pinagmulan ng kanyang lakas, nalalaman ni Rin na si Salinger ay nagnanakaw ng mga kakayahan na dapat sana ay para sa mga namumuno ng soberanya. Patuloy siyang lumalaban, ngunit hindi pinapansin ni Salinger ang kanyang mga pagsisikap at tinutokso ang pamilyang Maharlika dahil sa pagiging masyadong mahina upang gamitin ang kanilang buong kapangyarihan. Sa isang walang nakikitang atake, pinabagsak niya si Rin sa lupa, at siya ay nabigo dahil napakadali lang talunin siya. Ngunit bago siya makapagbigay ng panghuling atake, pinutol ni Isuka ang walang nakikitang atake ni Salinger at tumayo sa pagitan nila ni Rin. Sa unang pagkakataon, si Salinger ay na talagang makahanap ng paraan upang pigilan ang kanyang makalangit na kapangyarihan. Tumingin si Isuka kay Salinger at pumayag na makipaglaban sa kanya, ngunit malinaw niyang itinakda ang isang kondisyon na sa sandaling matapos ang laban, dapat payagan ni Rin at ng soberanya na siya at ang kanyang mga kasama ay makabalik ng ligtas sa imperyo. Hindi nagbigay si Rin ng tuwirang sagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsasabi kay Isuka na siya ay pumapayag. Naguguluhan ang dating bilanggo sa sitwasyon, hindi maunawaan kung bakit may isang sundalong imperial na kusang humaharang sa kanyang daan, lalo na't hindi naman target ni Salinger ang imperyo. Habang nagpapatuloy ang kanilang laban, patuloy pa ring nagugulat si Salinger na nakahanap si Isuka ng paraan upang harapin ang kanyang hindi nakikitang atake. Naniniwala siyang ang kanyang kakayahang batay sa tunog ay imposibleng labanan dahil walang sino man ang dapat makakita kung saan nagmumula ang atake. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Isuka na ang atake ay hindi ganap na imposibleng matukoy, at napagtanto ni Salinger na ginagamit ni Isuka ang mga spark mula sa apoy at mga paligid, na nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang direksyon ng pagsalakay. Namangha si Salinger na isang ordinaryong sundalo ang nakatuklas ng ganitong kahinaan. Naghahanda siya ng isa pang atake, ngunit mabilis na binalaan ni Rin si Isuka na ang kapangyarihan ni Salinger, Water Reflection, ay nagbibigay daan sa kanya upang mahuli at gamitin ang mga kakayahan ng iba pang astral spirits. Naglabas si Salinger ng isa pang hindi nakikitang sumabog, ngunit iniiwasan ito ni Isuka at agad na pinadali ang distansya sa pagitan nila. Ang biglaang galaw ay nakagulat kay Salinger. Gayunpaman, pinrotektahan ni Salinger ang kanyang sarili gamit ang isang espiritu ng hangin at pinilit si Isuka na umatras. Pagkatapos, nagbago siya ng taktika, gumagamit ng espiritu ng lupa upang sirain ang lupa sa ilalim niya.
Kahit na bumabagsak ang larangan ng labanan, patuloy na umuusad si Isuka. Ginamit niya ang pagkakataon upang umatake muli, pinilit si Salinger na umatras. Pagkatapos ay naglabas si Salinger ng mas malakas na teknik, ngunit napansin ni rin ang atake sa tamang oras at binalaan si Isuka, na nagpapahintulot sa kanya na makaalis mula sa sahig na puno ng magma. Inamin niya na wala silang ideya kung gaano karaming iba't ibang espiritu ng astral ang mayroon si Salinger. Nawala o kung anong iba pang kakayahan ang maaari niyang gamitin, kaya ang tanging paraan upang manalo ay itulak siya hanggang sa ilabas niya ang lahat. Ngunit tumatawa si Salinger at sinasabing hindi pa nila nakita ang tunay na kapangyarihan ng mga astral na espiritu at na ang kanilang mga kakayahan ay lampas sa pagkaunawa ng mga normal na tao. Sa ibang lugar, inuutusan ni Alice ang mga sundalo na humaharap sa paglikas mula sa bilangguan nang bigla siyang makaramdam ng papalapit na tao. Dama po si Nameless mula sa likuran, ngunit agad na tumugon si Alice at hinadlangan siya gamit ang kanyang kakayahang yelo. Agad siyang nagtanong kung siya ba ang tumulong kay Salinger na makatakas, ngunit umiiwas si Nameless na direktang sumagot at sa halip ay sinabi sa kanya na si Salinger ay malaya na at ang bilangguan ay naging isang larangan ng digmaan. Pagkatapos, umatake si Alice gamit ang isang espada ng yelo, ngunit simpleng umalis si Nameless at sinabi na natapos na ang kanyang gawain nang makatulong si Salinger na sirain ang soberano ng imperyo. Sa mga sandaling yun, tumingin si Alice at nakita si Salinger na nakaharap sa kanyang ama ng anak, si Isuka. Ipinakita ni Salinger ang isa pang atake, lumilikha ng isang makapangyarihang pagsabog ng iba't ibang elemento mula sa iba't ibang astral spirits. Sinubukan ni Isuka na putulin ito tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang atake pagkatapos maputol. Ang enerhiya ay sumabog sa paligid niya, iniiwan siyang nakabaon sa pagkawasak. Nakita ito ni Ren at napagtanto niya, tunay na dahilan sa likod ng pagkahumaling ni Salinger sa pagkolekta ng mga astral na espiritu. Ngunit inihahayag ni Salinger na kahit ito ay bahagi lamang ng kanyang plano, at ang tunay niyang layunin ay pagsamahin ang mga tao sa mga astral na espiritu at lumikha ng isang bagong anyo ng pag-iral. Ayon sa kanya, tanging ang nagtatag ng Nebulous ang may kakayahang makamit ang tagumpay na yon. Tumanggi si Ren na hayaan siyang magpatuloy at naghahanda ng muling makipaglaban. Pinagtatawanan siya ni Salinger, sinasabing si Isuka ay natalo na at ang pag-aalis sa kanya ay magiging madali. Gayunpaman, naniniwala si Ren na babalik si Isuka. Pinaalalahanan niya si Salinger na si Isuka ay ang tanging tao na itinuring na tunay na karibal ni Alice at siya ring taong tinalo ang tagapagtatag. Tumanggi si Salinger na maniwala sa ganitong pahayag at naglunsad ng isa pang atake patungo kay Ren, ngunit biglang lumitaw si Isuka mula sa mga guho. Nagulat si Salinger na nakaligtas siya sa napakalakas na teknik, at ipinaliwanag ni Isuka na gamit ang kakayahan ng kanyang talem, pinrotektahan niya ang sarili sa pamamagitan ng pagyayelo ng kanyang katawan sa yelo sa huling sandali. Sa halip na humanga, nabigo si Salinger na mayroong sinuman na makakaligtas sa ganitong matinding hakbang. Pagkatapos ay inilabas ng demonyo ang higit pang mga ninakaw niyang kapangyarihan, pinagsasama ang hangin at kidlat upang lumikha ng isang napakalaking bagyo. Ipinadala niya ang atake patungo kay Isuka, ngunit tinawag ni Ren ang kanyang espiritu ng lupa at lumikha ng isang golem upang protektahan siya. Nabubwisit na patuloy na nakikialam si Ren, binago ni Salinger ang kanyang target at inatake siya sa halip. Ngunit bago ito makapagpabagsak, dumating si Alice at pinrotektahan ang kanyang minamahal na katulong. Sa tulong nina Alice at Ren na lumilikha ng puwang, muling sumugod si Isuka patungo kay Salinger. Bumuo si Salinger ng mga sandata mula sa kanyang astral na enerhiya upang ipagtanggol ang sarili, ngunit madaling pinutol ni Isuka ang mga ito. Nang mapagtanto niyang siya ay natalo, tumanggi si Salinger na tahimik na tanggapin ang pagkatalo. Tumalon siya mula sa tuktok ng tore at tumakas. Sa kailaliman sa ibaba, nangako na siya ay babalik na may mas malaking kapangyarihan. Matapos ang labanan, sinuri ni Ren ang sitwasyon at kinumpirma na ang iba pang mga nakatakas na bilanggo ay nahuli, at ang mga puwersang imperial ay umatras mula sa soberanya, nagbibigay ng kaunting ginhawa kay Alice. Samantala, nalaman na ang taong nakipaglaban kay Alice ay hindi talaga si Nameless. Ang nakadiskubring mandirigma ay si Rissia, na bumalik upang makipagkita sa tunay na Nameless at nagreklamo tungkol sa pagsusuot ng ganitong hindi komportableng disguise. Pagkatapos,
Inihayag ni Nameless na 2 espesyal na unit ang matagumpay na nakapasok sa mga sentrong lalawigan ng Soberanya at ngayon ay may impormasyon tungkol sa palasyo ng Reyna. Habang umuusad ang misyon, naghahanda silang iulat ang lahat sa emperador. Samantala, muling nagkikita sina Isuka at ang kanyang koponan at sa wakas ay umaalis na sila sa kapangyarihan. Gayunpaman, kahit na nakatakas ng ligtas, nananatili siyang nakatuon sa paghahanap ng solusyon para sa mahiwagang astral crest ni Miss Miss. Nang gabing yun, pinuri ni Alice si Ren dahil sa pagtindig laban kay Salinger, ngunit inamin ni Ren na hindi niya siya matatalo kung wala ang tulong ni Big Daddy Isuka. Sa sandaling marinig ni Alice ang pangalan ni Isuka, agad siyang naging masaya, ngunit pinaalalahanan siya ni Ren na siya ay isang kaaway pa rin. Gayunpaman, kinikilala ni Ren na iba si Isuka at siya ay isang marangal na mandirigma na nagligtas sa kanyang buhay. Na wala siyang dahilan para gawin yun. Hindi nila alam, si Sisbo, ang kapatid ni Alice, ay lihim na nanunood sa kanilang pag-uusap gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan. Nang marinig niyang banggitin ng Isuka, napagtanto niyang siya ang parehong sundalo na nagligtas sa kanya mula sa bilangguan 1 taon na ang nakalipas. Sa ibang lugar, sa wakas ay nakatagpo sina Nameless at Rizia ng misteryosong emperador ng personal. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpindot ng isang button at sumabog ng isang bansa, lumabas na medyo mahiyain ang emperador at siya ay marumi. Nagsimula si Rizia na iulat ang sitwasyon tungkol sa pagtakas ni Salinger, ngunit mabilis na nawala ang interes ng emperador sa mga detalye. Sa halip, nakatuon siya sa isang bagay na mas nakakaintriga, na siyang katotohanan. Na ang isang prinsesa mula sa astral ay tila nagkaroon ng damdamin para sa isang sundalong imperial. Samantala, tinawag si Sisbo ng kanyang ina, at inutusan siya ng reyna na maglakbay patungo sa isang independenteng bansa na hindi pa opisyal na pumapanig sa alinman sa Soberanya o sa imperyo. Ipinaliwanag niya na may mga bulong-bulungan na maaaring lihim na nakikipagtulungan ng Alsamira sa imperyo, at nais ni Milaver na imbestigahan ni Sisbo kung totoo ang mga bulong-bulungan iyon. Si Sisbo ay naghahanda ng umalis mag-isa, naniniwala siyang kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Bago umalis, ipinaabot niya kay Butler Schwartz na hindi siya ganap na nagtitiwala sa mga tao sa paligid niya. Naniniwala siya na ang bawat isa na kasangkot sa politika ay may kanya-kanyang nakatagong motibo. Samantala, natatapos ni Isuka at ng kanyang koponan ang kanilang mga pisikal na pagsusuri. Gayunpaman, sila ay pinabatid na magkakaroon ng isa pang pagsusuri 1 linggo mula ngayon upang kumpirmahin kung ang kanilang pansamantalang astral crest ay ganap nang nawala. Agad na nag-alala ang grupo dahil ang isa pang pagsusuri ay maaaring magbunyag sa nakatagong kondisyon ni Miss Miss. Sa puntong yun, dumating ang isang miyembro ng medical staff na si Meki habang hinahatak si Rizia kasama niya. Ang koponan ay naging nerbyoso, naniniwala na natuklasan na ang lihim ni Miss Miss. Gayunpaman, inihayag ni Meki na hindi siya narito dahil sa crest. At sa halip, pinapuna niya ang koponan dahil sa patuloy na pagpapadala sa kanila sa mapanganib na mga misyon, at sinasabi na kung matutunan ng publiko kung gaano kadalas ang mga sundalong ito ay itinutulak lampas sa kanilang mga limitasyon, maaaring simulan ng mga tao ang pagdududa sa pamunuan ng punong himpilan. Dahil dito, inutusan niya ang koponan na magpahinga ng buong 60 araw nang walang misyon o responsibilidad. Matapos umalis si Meki, nakaramdam si Miss Miss ng ginhawa dahil ang pagkaantala ay nagbibigay sa kanila ng mas maraming oras bago ang susunod na inspeksyon, kaya maaari silang maghanap ng solusyon para sa kanyang astral crest bago matuklasan ng sinuman ang katotohanan. Pumayag ang koponan at nagpasya na ang pag-alis sa imperyo para sa isang bakasyon ay magiging perpektong pagkakataon upang mag-isip ng walang pressure. Samantala, si Alice ay humaharap sa bundok ng mga papeles at nagrereklamo tungkol sa walang katapusang dokumento at nagnanais na makaalis sandali. Ngunit pinapaalalahanan siya ni Rin na nagdulot na siya ng sapat na kaguluhan kamakailan sa pakikipaglaban kay Salinger. Mamaya, narinig nila ang mga pagdiriwang sa labas, na nagpapahiwatig ng pagdating ng isang mahalagang tao. Ipinapalagay ni Alice na ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Eletier, na bumalik ng maaga para sa nalalapit na halalan ng hari, at agad siyang naging interesado sa posibilidad ng pagkuha ng pahinga. Ngunit pinapaalalahanan siya ni Rin na umalis na si Sisbel ayon sa utos ng reyna, ibig sabihin wala siyang pagpipilian. Ngunit manatili sa palasyo. Sa ibang dako, nakipagkita si Eletier kay Lord Mask,
at ibinunyag niya ang kanyang hinala na mayroong taong malapit sa pamilyang royal na maaaring lihim na nakikipagtulungan sa imperyo. Nakakainteresang ideya para kay Mask, ngunit tinanong siya kung mayroon siyang anumang ebidensya. Inamin ni Elethir na wala pa siyang sapat na katibayan, ngunit naniniwala siyang may nangyayaring kainahinala sa kanilang panig. Ilang araw ang lumipas, dumating si Iska at ang kanyang grupo sa Alsamira para sa kanilang bakasyon, kung saan kilala ang lugar sa mga resort, beach, at mga magaganda na nagkakahalaga ng $1 kada oras. Pagdating nila, agad na naging masaya si Miss Miss tungkol sa lahat. Ang resort ay may maya-alok. Sila ni Nene ay nag-enjoy sa beach, at ang araw ay unti-unting naging isang mahabang pagdiriwang. Nang gabing yun, si Miss Miss ay labis na pagod, at si Jean ay napilitang buhatin siya pabalik sa hotel. Umalis sina Nene at Iska upang bumili ng mga supply para sa hapunan, ngunit bago pa sila makalayo, biglang kailangan ni Nene na umalis matapos uminom ng sobra, na nag-iwan kay Iska mag-isa. Pagkatapos, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabangga siya ng isang misteryosong babae, ngunit habang nagtititigan sila, pareho nilang napagtanto na nagkita na sila noon. Nakilala ni Iska siya bilang ang batang tinulungan niyang makatakas mula sa kulungan isang taon na ang nakalipas, ngunit bago sila makapag-usap ng maayos, bumalik si Nene, at nang lumingon si Iska, nawala na ang dalaga. Samantala, tumakas ang dalaga at nagtataka kung ang taong nakilala niya ay talagang disipulo ni Iska. Sa wakas, nahabol siya ni Schwartz, pagod mula sa pagsubok na makasabay. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, masiglang ibinulgar ni Sisbel na natagpuan niya ang mandirigma na kanyang hinahanap. Sa palasyo, patuloy na nagdurusa si Alice sa kanyang mga royal na tungkulin, at pinaalala sa kanya ni Rin na mayroon siyang mahalagang pulong kinabukasan kung saan kailangan niyang batiin ang iba't ibang bisita, na lalo lamang nagpataas ng inis ni Alice dahil nais niya ng bakasyon sa halip. Bago pa siya makapagreklamo, dumating ang Reyna at inanyayahan si Alice na sumama sa kanya. Nang sumunod na gabi, bumalik si Sisbel sa lugar kung saan niya nakilala si Iska, at ginamit ang kanyang astral na kakayahan upang subaybayan ang kanyang mga galaw. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay daan sa kanya upang sundan ang landas na tinahak niya pagkatapos ng kanilang pagkikita at matuklasan kung saan siya nananatili. Kasabay nito, dinala ng Reyna sina Alice at Rin sa silid ni Sisbel, at ipinaliwanag na si Sisbel ay kumikilos ng kakaiba kamakailan, at nais niyang suriin ang kanyang mga pag-aari para sa mga sagot. Nagtatanong si Rin kung ang pagpapadala kay Sisbel sa Alcimero ay isang dahilan lamang upang imbestigahan ang kanyang silid. Ngunit tinatanggihan nito ng Reyna, sinasabing si Sisbel ay pinili dahil siya ay may kakayahan, at ang sitwasyon ay nagbigay lamang sa kanila ng maginhawang pagkakataon upang mas mapag-aralan ito. Sa loob ng silid, sinasaliksik nila ang mga pag-aari ni Sisbel at natagpuan ang isang lumang artikulo sa pahayagan tungkol sa pagkakaaresto kay Iska. Inilarawan ng artikulo ang parehong insidente kung saan tumulong siya sa isang tao na makatakas mula sa bilangguan. Ang natuklasan ay nag-iwan kay Alice na nagulat, hindi maintindihan kung bakit alam ng kanyang nakababatang kapatid ang parehong sundalong imperial na naging napakahalagang tao sa kanyang sariling buhay. Samantala, si Sisbel at Schwartz ay sa wakas umabot sa hotel ni Iska. Si Sisbel ay sumisilip sa kanyang silid, ngunit agad na tumugon si Iska at tinakol siya, iniisip na siya ay isang mamamatay tao na ipinadala upang hulihin siya. Ngunit nang ibunyag niya ang kanyang pagkatao, nakilala niya ito bilang batang babae na nailigtas niya noon. Matapos makumpirma na hindi sila magkaaway, tumingin si Sisbel kay Iska at tinanong siya kung babalik siya sa soberanya kasama niya. Ibinunyag ni Sisbel na hindi niya sinabi kaninuman na ang sundalong imperial na nagligtas sa kanya ay si Iska. Dahil dito, nais niyang maayos na suklian siya at inaalok siya ng mahalagang pulse heiress bilang regalo. Gayunpaman, agad na tumanggi si Iska, walang interes sa pagtanggap ng mamahaling gantimpala, at malinaw niyang sinabi na hindi pera ang gusto niya. Si Sisbel ay nagpahayag kung paano niya alam na ang insidente na kinasangkutan ng kanyang pagliligtas ay nakasira sa reputasyon niya at nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang posisyon bilang isang nakatalang disipulo. Kaya nais niyang tulungan na maibalik ang kanyang nawala, ngunit para mangyari yun, kailangan niyang bumalik kasama siya sa kapangyarihan upang tulungan siya. Si Iska ay naging mapaghinala at nagtanong kung sino talaga siya. Ipinahayag ni Sisbel na siya ay nagtatrabaho bilang isang katulong sa Royal Palace,
ngunit tinanong ni Iska kung bakit may kailangan siyang tulong mula sa kanya samantalang dapat ay maraming tao ang handang sumuporta sa kanya. Inamin ni Sisbel na hindi na siya makapagtiwala sa sinuman sa paligid niya. Siya ay naging emosyonal, humihingi ng tawad sa pag-overwhelm sa kanya, at nangangako na babalik siya upang ipaliwanag ang lahat ng maayos. Bago umalis, aksidenteng naiwan niya ang Pulse Ares. Bumalik kay Alice, iniulat ni rin sa Reyna na wala silang natagpuang kakaiba sa silid ni Sisbel. Ngunit may isa pang ideya si Rin. Iminungkahi niyang ipadala si Alice sa Alsamira upang makausap niya ng direkta si Sisbel. Naniniwala siyang dahil magkapatid sila, maaaring mas komportable si Sisbel na ibulalas ang katotohanan kay Alice. Pumayag ang Reyna at inaprubahan ang plano. Samantala, nakatanggap ang Imperial Senate ng impormasyon na si Sisbel, ang Pureblood Witch, ay kasalukuyang nasa Alsamira. Dahil sa pagkakahuli ng ang Pureblood ay isa sa kanilang pinakamataas na prioridad, kaya't nagpasya silang ito na ang tamang pagkakataon upang kumilos. Upang mahuli siya, naghanda sila ng isang malaking anti-witch na sandata na kilala bilang ang Objeto. Sa Sovereignty Palace, muling nakipagkita si Elitier kay Lord Mask at sa wakas ay inihayag ang pagkakakilanlan ng mga tao na kanyang pinaghihinalaan na konektado sa imperyo. Ayon sa kanya, ang mga maruming traidor ay ang kanyang sariling mga nakababatang kapatid na babae. Nagulat si Mask at binalaan siya na ang paggawa ng ganitong mga akusasyon ay maaaring sirain ang reputasyon ng pamilyang Lu. Gayunpaman, sinabi ni Elitier na mas mahalaga ang pagprotekta sa hinaharap ng soberanya kaysa sa anumang royal election. Ipinaliwanag niya na kung talagang nagtatraidor sina Alice at Sisbel, ang mga yapak ay hindi mula sa isang nilalang. Napansin niya ang mga palatandaan ng makinarya at ang amoy ng langis na nagpapatunay na dumating na ang Objeto sa Alsamira. Samantala, umalis na si Iska at ang kanyang grupo mula sa kanilang mamahaling hotel. Nagrereklamo si Miss Miss tungkol sa muling paglipat, ngunit ipinaliwanag ni Iska na masyadong mahal ang nakaraang lugar. Sa katotohanan, sinusubukan niyang ilayo ang kanyang grupo mula sa anumang panganib na konektado kay Sisbel at sa soberanya. Hindi nagtagal, nagsimulang tumugon muli ang astral crest ni Miss Miss. Siya ay nagpanik dahil maaaring ilantad ng marka ang kanyang lihim, ngunit sinabi ni Jean na huwag mawalan ng pag-asa. Ipinaliwanag niya na may mga espesyal na sticker na binibente sa merkado na makakapagtago ng mga astral sign, inalala kung paano gumamit si Noro ng katulad nito habang itinatago ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang imperyo, sa pagkakaroon ng posibleng solusyon, nagiging mas positibo si Miss Miss, at nagpasya ang grupo na maghanap para dito sa susunod na araw. Pagdating sa kanilang bagong hotel, umalis si Iska upang magpalit ng pera, ngunit mabilis niyang muling nakatagpo si Sisbel. Ipinaliwanag niya na ang kanyang astral na kakayahan ay nagbigay daan sa kanya upang subaybayan ang kanyang mga galaw sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga kaganapan mula sa nakaraan. Sa pagsunod sa mga alaala na iyon, natagpuan niya ang hotel kung saan siya nananatili. Humanga si Iska sa kakayahang iyon, ngunit nagtanong kung ito ba ay matalino para sa kanya na ibahagi ang ganitong mahalagang impormasyon sa isang sundalo ng imperyo. Sinabi ni Sisbel na nais niyang maging tapat sa kanya, ngunit pagkatapos ay umamin siyang nagsinungaling siya noon. Ipinahayag niya na hindi siya isang alila, kundi isang prinsesa ng soberanya at nakababatang kapatid ni Alice. Nagtaka si Iska, hindi maintindihan kung bakit kailangan ng tulong ng isang prinsesang royal. Ipinaliwanag ni Sisbel na may nagtatarget sa Reyna, at ang taong nasa likod ng plano ay konektado sa dugo ng tagapagtatag, at ang kanilang layunin ay ganap na pagkawasak. Sinabi niya na kung mamamatay ang Reyna, babagsak ang marupok na relasyon sa pagitan ng imperyo at ng soberanya, na magdudulot ng isa pang nakasisirang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi ni Sisbel na ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang tulong ni Iska. Samantala, sa wakas ay dumating si Alice sa Alsamira at nakatagpo si Schwartz, na nag-aalala sa kanyang kaligtasan at hindi makakayang tanggapin ang ganitong sitwasyon. Bumalik kay Iska at Sisbel, inamin niya na nais din niyang pigilan ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit tumanggi siyang bumalik sa soberanya kasama siya. Nabigla si Sisbel at ipinaalala sa kanya na kung may mangyari sa Reyna, walang sino man ang makakapigil sa hidwaan. Ngunit ipinaliwanag ni Iska na ang pagpigil sa isang digmaan ay hindi lamang ang kanyang layunin,
dahil nais niyang tuluyang wakasan ang matagal ng pagkapuot sa pagitan ng imperyo at ng soberanya. Nang tanungin ni Sisbel kung paano niya balak makamit ang isang bagay na tila imposible, sinabi ni Iska na ang sagot ay mga negosasyon para sa kapayapaan. Mas gugustuhin pa nilang saktan ang kanilang sariling ama kaysa patawarin ang imperyo, at sumasang-ayon si Iska na hindi ito magiging madali, ngunit naniniwala siyang may isang tao mula sa soberanya na may parehong pangarap. Bago niya mention ang pangalan ni Alice, biglang dumating si Lord Mask kasama ang kanyang mga sundalo. Inakusahan niya si Sisbel na nakipagkita sa isang kaaway, at sinabing mabibigo ang reyna sa kanyang mga aksyon. Sinubukan ni Sisbel na ipaliwanag na siya ay nag-iimbestiga sa isang tao na nagbabalak na atakihin ang reyna, at kailangan niya ng tulong ni Iska upang mapigilan ito, ngunit tumanggi si Lord Mask na makinig. Ipinahayag niya na naitala niya ang buong pag-uusap nila at inutusan ang kanyang mga sundalo na hulihin siya. Habang sinusubukan ni Sisbel na makatakas, Iska ay humarap kay Mask at tinanong kung bakit siya inaatake nito samantalang dapat silang nasa iisang panig. Simple lamang na sinabi ni Mask na pinili na ni Sisbel ang pagtataksil. Bago pa man lumala ang sitwasyon, isang napakalaking mekanikal na sandata ang lumitaw sa harap nila, at agad itong nakilala ni Iska bilang sandata ng imperyo laban sa mga mangkukulam. Agad siyang tumakbo patungo sa bagay upang pigilan ito, ngunit hamarang si Lord Mask at tumangging payagan siyang makialam. Tinitiyak niyang nahaharangan ang daan ni Iska, kumikilos na parang siya ang huling hadlang sa pagitan nila at tagumpay. Bago pa man, habang lumalala ang sitwasyon, dumating ang koponan ni Iska. Agad na nakilala ni Mismas si Mask bilang taong nagtapon sa kanya sa vortex, habang napansin ni Mask na nakaligtas siya at nagkomento sa kanyang hindi inaasahang pagbabago. Habang nagpapatuloy ang salungatan, nagsimulang ice-scan ng bagay ang lahat para sa astral energy. Natukoy nito ang nakatagong kapangyarihan ni Mismas, ngunit ang pinakamalakas na signal ay nagmumula kay Sisbel, dahilan upang mag-lock ang makina sa kanya bilang pangunahing target. Inutusan ni Mask ang kanyang mga sundalo na hulihin si Sisbel, ngunit agad na nagpa siya ang bagay na sila ay hadlang at tinanggal sila ng walang pag-aalinlangan. Isang atake ang inihahagis nito na tuwirang nakatutok kay Sisbel, ngunit si Iska ay tumalon sa harap niya at pinutol ang pagsabog gamit ang kanyang mga espada, na pinuprotektahan siya sa tamang oras. Dumating si Nene at sinabi kay Iska na kailangan niya ng oras upang ihanda ang kanyang sandata. Habang siya ay nagtatrabaho, patuloy na inookupahan ni Iska ang bagay, paulit-ulit na inaatake ito, ngunit masyadong matibay ang armor ng makina, at tila walang epekto ang mga atake ni Iska. Sa wakas, inanunsyo ni Nene na handa na ang kanyang sandata at nagpapaputok siya. Ang atake ay tila ganap na sum-ire sa bagay. Gayunpaman, hindi pa tapos ang laban. Sa ibang lugar, nahabol ni Lord Mask si Jean ay umatake at nasaktan ang kanyang kamay. Agad na lumipat si Jean sa kanyang kabilang kamay at bumawi. Ngunit naharang ng recording device na dala ni Mask ang bala, na naglalaman ng ebidensya laban kay Sisbel bilang isang traidor. Dahil sa galit, nagpa siya si Mask na sunugin ang lahat at inutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang lugar ng apoy. Gayunpaman, nabigo ang kanilang mahika dahil ang astral power ni Mismas ay lumikha ng hangin na pumipigil sa apoy na kumalat. Nang mapagtanto niyang nagising niya ang isang astral ability, naging interesado si Mask na hulihin siya para sa kanyang sariling eksperimento. Bago siya makalapit sa kanya, nakapagsigawa si Jean ng isang putok na sinira ang maskara ni Mask. Napilitang umatras, nangangako si Mask na siya ay babalik at maghihiganti. Samantala, biglang nag-activate muli ang nasirang bagay. Inalis nito ang panlabas na baluti at inihayag ang nakatagong pinagmumulan ng kapangyarihan. Habang naghahanda ito ng isa pang atake, napansin ni Iska na ang enerhiyang inilalabas ay liwanag na astral na enerhiya, nangangahulugang may nakulong na astral na espiritu sa loob ng makina. Alam nilang nauubusan sila ng oras, sinabi ni Iska kay Nene na protektahan ang lahat habang siya ay nakatuon sa bagay. Kinuha niya si Sisbel at iniiwasan ang atake, habang naghahanda si Nene ng isa pang pagsalakay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, gumawa ang makina ng isang kalasag at hinaharang ang kanyang sandata. Sinabi ni Iske kay Nene na lumikas kasama ang iba at nagpasya siyang siya na ang humawak sa laban. Habang nag-charge ang bagay para sa isa pang atake, ginamit ni Sisbel ang kanyang astral na kakayahan upang lumikha ng isang distraksyon.
Kinuha ni Iska ang pagkakataon at winasak ang ulo ng makina, dahilan upang ito'y bumagsak. Ngunit sa halip na matapos, tumakas ang astral na enerhiya mula sa bagay at nahuli si Sisbel. Ang enerhiya ay nag-transform sa isang napakalaking astral na espiritu, na nag-iwan kay Iska na nagulat. Paulit-ulit siyang umatake, ngunit walang epekto ang kanyang mga hampas. Sa sandaling nagsimula ng mangibabaw sa kanya ang espiritu, dumating si Alice at umatake gamit ang kanyang mga kapangyarihang yelo. Nagulat si Iska nang makita siya roon, ngunit agad na tinanong ni Alice kung bakit ang tanga na ito ay nasasangkot sa isa pang mapanganib na sitwasyon. Ipinaliwanag ni Alice na ito ay isang astral spirit, at napagtanto ni Iska na maaaring sinubukan ng imperyo na gamitin ito bilang sandata. Pagkatapos, naglabas ang espiritu ng isa pang atake, ngunit naharang ito ni Alice gamit ang kanyang yelo na kalasag. Ang puwersa ay nagpadala sa nilalang na lumipad, nagdudulot ng pagkawasak sa buong lugar. Walang ibang pagpipilian, pumayag sina Iska at Alice na makipagtulungan. Gumamit si Alice ng kanyang pinakamalakas na teknik sa yelo, habang pinapagana ni Iska ang buong lakas ng kanyang mga espada. Ang kanilang pinagsamang atake ay bumasag sa enerhiya ng astral spirit at tinalo ito. Habang unti-unting nawawala ang espiritu, si Sisbel ay sa wakas ay napalaya. Nagpasalamat sina Iska at Alice sa isa't isa matapos ang laban, at inamin ni Alice na ayaw na niyang makipaglaban sa kanya tulad ng dati. Gayunpaman, ang kanilang sandali ay nahinto nang magising si Sisbel. Agad siyang nagtanong kay Alice kung kilala niya si Iska at kung ano ang kanilang relasyon. Itinanggi ni Alice na kilala siya, habang sumunod si Iska at nagkunwaring ngayon lang sila nagkita. Pagkatapos, inihayag ni Sisbel na nakikita niya si Iska bilang kanyang ideal na kabalyero at isang tao na nais niyang pagkatiwalaan. Nang marinig yun, nakaramdam si Alice ng selos nang makita ang kanyang kapatid na tila masaya kasama ang kanyang puki. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating ang mga kasamahan ni Iska, binibigyan siya ng pagkakataong makaligtas. Sa ibang lugar, natutunan ni Narisia at Nameless na tinalo ni Iska ang sandata ng imperyo sa tulong ng mga mangkukulam. Nang tanungin ni Nameless tungkol sa emperador, ipinagpalagay ni Risia na marahil ay nagre-relax ito sa isang lugar. Samantala, naglalakad si Salinger sa kanayunan nang bigla siyang makaramdam ng paparating na tao. Lumabas na ito ay ang mismong emperador, na nagsabi sa kanya na may mahalagang bagay silang dapat pag-usapan. Sa sovereignty, bumalik si Lord Mask sa paghalik at sinabi sa kanya na dapat nang simulan ang mga paghahanda para sa halalan ng reyna. Kasabay nito, tinawag ng reyna si Elatir at tinanong kung siya ang may kasalanan sa paglabas ng lokasyon ni Sisbel. Tinanong din niya kung si Elatir nga ba ang tunay na Elatir o kung may iba pang nangyayari. Sa halip na direktang sumagot, simpleng ngumiti si Elatir, na tila nagpapahiwatig na nagsisimula pa lamang ang hidwaan sa loob ng pamilyang royal. Mamaya, lihim na nakipagkita muli si Alice kay Iska, at nagtataka siya kung bakit palagi silang nagkikita sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit sinabi ni Iska na wala siyang pakialam. Sinabi ni Alice sa kanya na kung may sino man mula sa sovereignty na malapit, kailangan nilang magkunwari na hindi nila alam ang isa't isa. Nakita ang kanyang reaksyon, tinanong niya kung nasisiyahan siya dito, at nang tinanggihan niya ito, ang kanyang reaksyon ay tila iba, at nagkaroon sila ng sandali, na pagtanto nilang nagsisimula na silang magkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Pagkatapos, muling naghiwalay ang dalawa, bumalik sa kanilang mga panig sa digmaan, habang lumalaban para sa parehong layunin na tapusin ito. Kung napanood mo ang recap ng anime na ito hanggang sa dulo, magkomento ka kung sino ang masamang karakter. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ito, at kung gusto mong makakita pa ng iba, panoorin ang video na nasa screen.